Ang buong klase ay sumasailalim sa isang pagsusulit sa pisikal na lakas. Para makapasa, lahat sila ay bumili ng pampalakas mula sa guro. Maliban sa ating bida, hindi niya kasi kayang bumili ng mamahaling pampalakas na iyon. Nang magsimula ang pagsusulit, ang iba ay halos hindi makagawa ng 30 pull-ups gamit ang mahiwagang pabigat sa pulso. Sinubukan nila ang kanilang makakaya, ngunit hanggang doon lang sila. Nang turno na ng ating bida, nagpa siya ang guro na paghigantihan siya dahil hindi siya bumili ng pampalakas at dinagdagan ng maraming beses ang bigat ng mahiwagang pulse areas. Pero hindi iyon nakapigil sa bida. Madali siyang nakagawa ng 100 pull-ups, na ikinahiya ng lahat. Hindi nila maintindihan kung paano siya, na walang-wala, ay nalagpasan silang lahat. At ito ang paraan kung paano siya nagkaroon ng ganitong lakas. Si Jo-chan ay isang E-ranker na kulelat na may malaking utang. Ang huling ginawa niya para ayusin ang kanyang miserableng buhay ay ang tumawag ng isang demonyo na magpapayaman at magpapalakas sa kanya. Ngunit hindi ganoon talaga gumagana ang pakikipagkasundo sa demonyo. Natutunan niya iyon sa mahirap na paraan ng bumagsak ang kidlat mula sa langit at tinapos ang kanyang nakakaawang buhay agad-agad. Ilang sandali lang ang lumipas, nagising siya na masakit ang ulo dahil may mahalaga pa siyang proyekto na dapat tapusin. Nang tignan ng ating bida ang kanyang sariling refleksyon, labis siyang nagulat sa kanyang sariling mukha. Tumingala siya sa higanteng puting puno sa langit, nagtataka kung ano ba talaga ang nangyayari. Noon biglang may isang misteryosong nilalang ang bumati sa kanya dahil daw sa pagtawag niya dito at binigyan siya ng 3 kahilingan. Dahil doon, nagulat siya, at napagtanto niya na napunta siya sa ibang mundo. Sa una, akala niya siya ang bida sa isang isekai, at ang lumulutang na libro na nagbibigay ng 3 hiling ay isang gintong daliri na nagkakaloob ng hiling. Sa pag-iisip na kulang ang 3 hiling, nagkaroon siya ng magandang ideya at buong tapang na humiling ng 10 hiling bilang kanyang unang kahilingan. Nang marinig iyon, nasasabik ang librong demonyo dahil agad nitong natanto na hindi ito ang orihinal niyang nagpatawag. Nagbagong anyo ang demonyo sa tunay nitong anyo nang mapagtanto na may bagong kaluluwa na pumasok sa katawan ni Joe. Ang ating bida ay naguguluhan at natatakot matapos makita ang halimaw, na nagsabi sa kanya na nilamon nito ang orihinal na kaluluwa ng katawan at dapat sana'y sasakupin ito. Mabilis niyang napagtanto na napadala siya sa maling mundo. Sinusubukan niyang makaalis doon sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, pamitik ng mga daliri ang demonyo at agad na sinindihan ang kanyang katawan. Dahil ang pag-iisip pa lamang na labagin ang kontrata ay magdudulot sa kanya ng walang katapusang parusa na tila impyerno. Naririnig ang kanyang mga sigaw sa buong kalye, at iniisip ng demonyo na panahon na para tapusin ang kalokohan dahil ang batang lalaki ay talagang kasing awa-awa gaya ng inaakala niya. Sa sandaling iyon, ang ating bida na may background sa korporasyon ay nakakuha ng ideya. Sinasabi niya na hindi ito maituturing na paglabag sa kontrata kung ang parusa ng demonyo ay nagpapahirap sa kanya para magawa ang kanyang bahagi. Nang marinig ang isang hamak na tao na sinusubukang makipagnegosasyon sa kanya, ang demonyo ay naintriga. Ngumingisi si Joe, sinasabing sana ay sa pilitan na niyang sinakop ang kanyang katawan kung posible lamang iyon. Buong pagmamalaki niyang sinasabi na pagsubok lang daw ito sa kanyang determinasyon, at napatunayan niyang kaya niya. Napatawa ang demonyo sa kanyang matapang na pahayag, at sinabi nitong siya ang unang tao na nag-isip man lang na makipagkasundo sa mismong Diablo. Bigla, nagkaroon siya ng pagkakataong pirmahan ang kontrata, at pumayag ang demonyo na bigyan siya ng bagong simula kung matutupad lang niya ang isa sa kanyang mga hiling. Pero, ginawa rin ng hinayupak ang kanyang unang hiling na magkaroon ng libu-libong hiling pa. Ipinamukha ng demonyo na wala siyang magagawa kundi tanggapin ito, dahil halos patay na rin naman siya kung hindi. Dahil wala na siyang ibang pagpipilian, sinabi niya sa kanyang bagong amo na tapos na ang usapan, at pinirmahan ang kontrata na halos kapalit ang kanyang kaluluwa. Kinabukasan, nakarating din siya sa kanyang apartment, na parang taong lulong na inatake ng mga aso buong gabi. Iniwan siya ng kanyang bagong amo pagkatapos ng kontrata, pero nagpa siyang tiisin na lang dahil halos alipin na rin naman siya ngayon. Pagpasok niya sa apartment, napansin niyang sira-sira na ang lugar, at walang tao sa loob. Bigla, may nakita siyang papel ng pagkakautang na may pirma ng dugo at nagtataka kung anong nangyayari sa kanyang pamilya. Sige,
Pagkatapos noon, may naririnig siyang malakas na boses mula sa likuran at bigla siyang hinampes ng bat na metal sa likod ng ulo. Sinigawan siya ng bastos na sumalakay dahil hindi niya raw pinapansin ang mga tawag nito, pero sinabi ng kasama nito na huwag naman daw bugbugin ng husto ang bata. Binalaan siya ng kaibigan niya na baka mapanganib ang bata dahil isa itong orakulo. Naguguluhan at galit, tinanong ng ating bida kung sino sila, at magalang na sumagot ang lalaking blonde sa pamamagitan ng isang malakas na sipa sa dibdib niya, at tinatanong kung nasaan ang wala niyang kwentang ina. Tapos siniraan siya ng lalaki dahil sa pagkakaroon niya ng baboong ina na nagsusunog ng kilay para bayaran ang mga utang para sa kanyang tamad na anak na katulad niya. Natutuwa siya na hindi alam ng kanyang ina na mananatili siyang walang kwenta, at sinasabing pareho silang inaaksaya ng oxygen. Bigla, naalala ni Joe ang panahon noong bata pa siya nang sabihin niya sa kanyang ina na ayaw na niyang maging talunan. Nakita niya sa isang bangungot na nagtatrabaho ng husto ang kanyang ina hanggang sa mamatay sa pagod, at nag-alala sa kaibuturan niya na baka mangyari talaga iyon isang araw. Noong tinanong niya kung ano ang mangyayari kung hindi siya magising bilang isang oracle, sinabi lang ng kanyang ina kay Batang Chen na huwag mag-alala. Sinabi niya na kahit gumuho ang buong mundo, palagi siyang naroon para sa kanya at sinabihan siyang magtiwala sa kanyang sarili. Sa kasalukuyan, nag-aalab siya at biglang sumuntok ng napakabilis sa mukha ng lalaking blonde. Habang natamba ang masamang tao, narinig ng kasama niya ang isang malakas na kalabog, at sinabihan siyang tumigil bago niya mapahamak ang bata, pero nakita na lang niya ang katawan nito na lumipad. Nang mawala ang alikabok, grabe na ang itsura ng mukha niya na kahit operasyon ay hindi na maayos. Nang makita iyon, natigilan ang dalawa sa biglang pagbabago ng kanyang aura, at naisip nila na bigla siyang lumakas. Samantala, tinitigan sila ng ating bida ng napakalamig, at sinabihan ang mga walang hiyang tumahimik. Naisip nilang kailangan nilang turuan ng leksyon ang batang E-rank, sinabi ng Gon kay John na oras na para bigyan siya ng aral sa pamamagitan ng pananakit. Napagtanto ng ating bida na ang kapangyarihan niya ang pinag-uusapan nila, at naisip na malamang ay mas mataas ang antas nila kaysa sa kanya. Nang ihampas ni John ang tubo mula sa itaas, nakita ni John na gumalaw ito ng mabagal, at madali siyang nakailag. Pagkatapos ay lumitaw siya sa likod ng gorilla at bahagyang dumampi ang tuhod sa mukha nito. Sa kanyang malakas na sipa, tumilapon ang lalaki. Pagkatapos noon, sumugod ang kanyang kasama mula sa likod habang nagtataka kung paanong ang isang hamak na E-rank ay napakabilis kumilos. Akala ng lalaki ay hindi siya nakikita ni Joe, kaya binalak niyang basagin ang ilang tadyang nito. Pero, sa halip, ang kanyang sariling tadyang ang nawasak sa isang roundhouse kick. Habang itinapon siya na parang basura kagabi, hindi niya maintindihan ang nangyayari. Nagmamakaawa ang lalaki sa ating bida, dahil sumunod lang daw siya sa utos ni Lin Yu para kolektahin ang pera. Nang marinig iyon, sinabi niya sa nagpapautang na sabihin sa kanyang amo na makukuha nito ang pera sa tamang panahon, kaya kailangan nitong magpalamig at lumayo sa kanya. Nang inag ang mga gun sa kanyang mga salita at mabilis na lumabas sa pintuan. Pagkatapos, tinanong ni Joe ang demonyo kung naroon ito. At nagulat si Goldfinger na napansin ng baguhan ang kanyang presensya. Sumagot siya na naramdaman niya ang kanyang kapangyarihan na malakas na dumadaloy sa kanyang katawan, at sinabi ng demonyo na dapat siyang magpasalamat sa tulong. Tuwang-tuwa ang ating bida at binobola siya sa pagtawag na boss, at sinabi niyang hindi niya kailangang matakot sa kahit sino kung hihiram siya ng kanyang kapangyarihan. Ikinainis iyon ng demonyo dahil hindi dapat mangarap ang isang hamak na mortal na gamitin ang kapangyarihan na madaling sumire sa kanyang buhay kung sosobra siya sa paggamit nito. Gulat na gulat si Sho nang marinig iyon, at tinanong niya ang boss kung paano niya matutupad ang kanyang mga hiling kung hindi siya sapat na malakas. Tinitiyak ni Goldfinger sa kanya na lalakas siya sa pamamagitan ng mga gantimpala, ngunit binabalaan siyang kalimutan muna ang paggamit ng kanyang kapangyarihan sa ngayon. Medyo nadismaya ang ating bida nang marinig iyon, ngunit iniisip ni Goldfinger sa kanyang sarili na nakakabaliw kung gaano kahusay niyang ginamit ang kanyang kapangyarihan. Kaya't napapaisip siya kung si Joe ba ang lihim niyang itinakdang kapareha. Pagkatapos noon, tinanong niya ang boss tungkol sa kanyang pangalawang hiling at kung ano ang dapat niyang gawin, ngunit sinabi lang ng demonyo na kalimutan na niya iyon at gawin na lang kung ano ang gusto niya sa ngayon. Nang marinig iyon, napabuntong hininga siya dahil marami pa siyang kailangang matutunan tungkol sa bagong mundo.
At parang hindi rin gaanong magagamit ang bago niyang katawan. Kinukuha niya ang telepono ni Joe para mas maintindihan niya kung ano ba talaga ang buhay ng bata. Una, napansin niyang wala siyang natanggap na kahit isang mensahe o tawag mula sa kanyang pamilya, pero nang buksan niya ang text ng kanyang kapatid, hindi siya makapaniwala sa nakita niya. Tinext siya nito matagal na para pumunta agad dahil nagkoma ang kanilang nanay. Maya-maya sa ospital, bigla niyang binuksan ang pinto habang nag-aalala. Sa loob, nakita niya ang isang babae na parang kapatid niya na nakayuko at nag-aalala sa harap ng kama ng kanilang ina. Sandali pa bago niya mapagtanto na sobrang hindi komportable ang kapaligiran, na may katuturan naman dahil binaliwala niya ang kanyang kapatid kanina. Lumapit siya sa kanya at tiningnan ang babae sa kama na dapat ay ina niya. Hindi siya makapaniwala kung gaano kasama ang kalagayan nito kumpara sa alaala niya sa kanyang isipan, at nagtataka siya kung kasalanan ba ito ni Joe. Na may nagkasalang tingin, humingi siya ng paumanhin sa kanyang kapatid dahil nahuli siya at tinanong kung kamusta ang kanilang ina, ngunit ngumiti lang ito ng may galit, na tinatanong kung ano na naman ang walang kwentang dahilan ang ibibigay niya sa kanya sa pagkakataong ito. Inulit niya ang lahat ng mga hanggal na dahilan niya. Tungkol sa pagsasanay at pagtawag ng mga demonyo. Bigla siyang sumabog sa kanya, hindi makapaniwalang hindi man lang siya makadalaw sa nanay nila, na nagkakoma dahil halos patayin niya ang sarili sa trabaho para mabayaran ang mga utang niya. Tumahimik siya nang sabihin niyang muntik nang mamatay ang nanay nila dahil naubusan ng pera para ipambayad sa ospital matapos bayaran ang walang katapusang utang niya. Pagkatapos ilabas ang lahat, sinabi niyang sobra na at inabot sa kanya ang isang card na may laman na panggastos niya sa loob ng 6 na buwan, sinasabing siya na ang bahala sa nanay nila. Pinagpapawisan siya sa pagkalito, nagtatanong kung ano ang ibig sabihin yun, at kalmadong sinabi ng kanyang kapatid na wala na siyang kapatid. Maya-maya sa labas, nararamdaman ni Goldfinger ang kanyang madilim na damdamin at tinanong kung bakit nasaktan siya ng mga salita ng babaeng tao. Siniguro ng demonyo sa kanya na hindi siya ang sanhi nito, ngunit naalala niya na ipinaalala sa kanya ng kapatid ni Joe ang kanyang kaawa-awang sarili, na minsan ding nagkamali. Ikinatawa iyon ng kanyang amo, at sinabi sa kanya na huwag hayaang maantala nito ang kanyang plano. Nang marinig iyon, tinanong siya ni Joe kung ang pagiging mas malakas ay malulutas ang lahat ng kanyang problema, at kinumpirma ng demonyo na mawawala ang lahat kung mapatunayan niyang mayroon siyang kung ano ang kailangan. Dahil dyan, lubos siyang determinado na simulan ang kanyang pagsasanay. Samantala sa isang nightclub, sinabi ng amo ng maniningil ng utang sa kanyang sekretarya na pabilisin ang kanilang grupo dahil hindi maghihintay ang kanyang mga kliyente, ngunit ipinapalam sa kanya ng kanyang sekretarya na may isang estudyante na aktwal na nakabugbog sa 3 sa kanilang mga tauhan. Nang marinig iyon, naalala ng gangster na sinubukan ng kanyang mga tauhan na maningil bago ang takdang araw at sinira ang kanyang reputasyon. Sinabi ng kanyang sekretarya na bibigyan niya sila ng kanilang kaparusahan, ngunit ipinaliwanag din niya na isa itong seryosong problema dahil ang estudyante ay nakabugbog sa mga tauhan na mas nakatataas sa kanya. Nalubos na nakakuha ng atensyon ng boss, at mabilis niyang kinukuha ang report na may profile ni Joe. Iniisip niya na mas malakas ang bata kaysa sa ipinapakita nito dahil walang kahit anong galing ang makapagpanalo sa level 2 laban sa level 3. Sa huli, inutusan niya ang kanyang sekretarya na bantayan ang bata. Lumipat ang eksena sa ating bida na nagjo-jogging sa umaga. Inaalok siya ng kanyang mabait na kapitbahay ng magandang deal sa mga supplement, pero sinabi niya sa matanda na babalik siya mamaya. Sa sobrang sigla niya, iniisip ng lalaki kung nagka-girlfriend ba siya o ano. Pero, abala si Joe sa pagkuhanang. Sanay na sa katawan niya at nagpapalaki ng katawan habang nangangalap ng impormasyon simula nang ma-discharge siya. Nalaman niya na ang mga taong may kakayahan ay tinatawag na orakulo at napakalaki ng utang niya dahil ang mga suplemento para lumakas ay sobrang mahal. Hindi man niya sigurado kung hanggang saan ang kaya niyang abutin, lumalaki naman ang katawan niya sa loob lamang ng ilang araw na pag-eehersisyo at paggamit ng gamot. Habang iniisip niya ito, may tumawag sa kanya, at nang sagutin niya ang telepono, sinigawan siya ng nasa kabilang linya na nakalimutan niyang bumalik gaya ng ipinag-utos ng kanilang guro. Nang marinig iyon, biglang naalala ng ating bida na siya ay tuluyan siyang iniwasan. Kinabukasan sa eskwela, nalaman niya na may 6 na antas mula A hanggang E, at kailangan mong maabot ang pinakamataas na level ng iyong antas para makalipat sa susunod,
na nangangailangan ng napakalaking pagsisikap. Dahil sa malaking pagkakaiba, ang mundo ay nahahati sa 5 patong kung saan ang mga E-rank at normal na mga ordinaryong tao na katulad niya ay nasa pinakalabas na mga zona. Samantala, ang mga D-rank at mas mataas ay nasa loob na patong. Napagtanto niya na siya ay nasa pinakamababang antas, nagdesisyon siyang magpalakas ng mabilis hanggat kaya niya para makapasok siya sa gitnang mga patong agad. Bigla, sinuntok siya ng isang Neanderthal mula sa likod. At tumatawa sa kanyang mukha. Biro pa ng kaibigan niya na mukhang napakahina ng ating bida kaya nila siyang bugbugin, kahit na pareho silang level 1 oracle. Nang marinig iyon, naiinis ang ating bida na may mga unggoy pa ring katulad nila sa mundo. Sakto naman, dumating ang guro para sa klase. Pagkatapos sa labas, nag-eye stretching siya at iniisip na maayos naman ang kanyang buhay sa eskwela. Bigla na lang, may tumawag sa kanya mula sa likod. Pagkalipas ng ilang minuto, gulat na gulat si Booger Guy na nakikita ang ating bida na nakikipag-away sa pinakamalakas sa kanilang klase. Hindi naman nagulat ang kaibigan niya, dahil sanay na siyang makita na. Sabi ng bully sa ating bida na masyado na siyang mayabang, porke nakakuha lang siya ng mataas na grado sa mga pagsusulit. Sabi niya ang tunay na halaga ng isang oracle ay nagmumula sa lakas, at ang lakas niya sa level 1 ay walang kwenta. Pagkarinig noon, pinaalala ni Bro sa bully na basura rin siya sa level 1, na ikinagalit ng husto ng bully kaya sumuntok siya ng malakas. Walang kahirap-hirap na sinalo ni Shu ang kamao gamit ang isang kamay at pinilipit ang pulso gamit ang isa pa, sabay tanong kung tapos na siyang magsalita. Hindi makapaniwala ang galit na lalaki na nadadaig siya, at nagtataka siya kung mas tumangkad ba si Joe kaysa dati. Sumunod, pamukol si Joe. Ang mga salita ng lalaki pabalik sa kanya na ang lakas ang lahat, pagkatapos ay magalang na nagpaalam kung pwede niyang suntukin ang mukha niya. Habang pinagpapawisan ng husto ang lalaki sa pag-aakalang babastusin siya, biglang sumulpot ang coach at nagalit sa bata namin dahil sa paggawa ng gulo sa klase niya. Ang coach ay mukhang irritable gaya ng dati at nagtanong kung balak ba niyang gumawa ng gulo pagbalik niya. Ang bata namin ay nagpakita ng pinaka-inosenteng mukha na kaya niya at sinabi na naglalaro lang sila. Agad namang binawi ng bully ang kamay niya at sinabihan siyang bitawan siya. Nang makita na kumakalma na ang sitwasyon, binabalaan ng coach ang bida namin sa huling pagkakataon at iniuutos sa lahat na pumila para sa pagsubok. Di nagtagal, nagtipon ang mga estudyante sa tabi ng isang baras para sa pull-up habang nagsisimulang magsalita si Coach Gigiya. Pinalalakas niya ang loob nila tungkol sa nalalapit na torneo laban sa ibang mga paaralan, ipinapangako na ang magagandang resulta ay hindi lamang magdadala ng karangalan sa paaralan, kundi magbubukas din ng mga pintuan sa mga sikat na akademya. Sa pagtatapos ng kanyang talumpati, walang hiyang sinisimulan niyang i-promote ang kanyang mga miracle supplements na parang isang manloloko. Nagsisimula ang hamon sa bully na nakakagawa ng 50 pull-up ng tuloy-tuloy. Hindi humanga si Shu at sinabi na mas parang TikTok challenge ito kaysa sa isang seryosong pagsusulit. Sa sandaling iyon, may tumawag sa kanya, nagtatanong kung okay lang ba siya. Inamin ng class rep na nag-alala siya dahil ilang araw na siyang hindi nito pinapansin. Agad niyang sinubukang takpan ito, sinasabing nagtataka lang siya tungkol sa kanya, pero tiniyak naman ng ating bida na walang nangyari. Pagbabago ng usapan, tinanong niya kung bakit ayaw niyang bumili ng kaina-hinalang supplements ng guro. Direktang sumagot si Joe na wala siyang pera. Sinubukan siyang bigyan ng babala tungkol sa maaaring mangyari dahil sa hindi pagbili, pero tinawag ang kanyang pangalan bago pa siya matapos. Pagkatapos batiin siya ng good luck, pinaupo na niya ito. Siya ay nakakagawa lamang ng 25 pull-ups bago bumigay, ngunit naalala ng coach na bumili siya ng 2 bote sa kanya at tila milagrong itinaas ang score niya sa 35. Biglang nagsingkin sa ating bida na ito pala ang tunay na dahilan kung bakit bumili ang bawat estudyante ng napakamahal na kalokohan, kung hindi ay malalagay sila sa panganib na mapatalsik. Sa wakas, humakbang si Joe para sa kanyang turn sa bar. Sinuri siya ng coach, alam na hindi bumili ang ating bida ng kahit isang bote. Isang baluktot ng ngiti ang sumilay sa kanyang mukha habang nagpapasya siyang magbigay ng leksyon sa kanya dahil sa hindi pagbili ng kanyang mga walang kwentang paninda. Samantala, pinag-aaralan ni Joe ang pull-up bar at ang mga protector sa pulso, napapansin na mukhang normal sa unang tingin,
pero siguro may daya sa likod nito. Pagkahawak niya sa bar, nanlaki ang mga mata niya sa gulat. Biglang bumigat ang katawan niya, at mabilis niyang napagtanto na ang mga kristal na nakabaon sa mga protector sa pulso ay nagdaragdag ng dagdag na bigat. Gayunpaman, ayaw magpatalo ng ating bida, na pagtatanto na ang mga kristal ay may limitasyon sa bigat. Nagpupursigi, nagawa niyang magbuhat ng paulit-ulit, na parang wala lang. Natulala ang ibang mga estudyante sa hindi makapaniwala, gulat na ang sinasabing mahina ay mas magaling pa kaysa sa kanila ng madali. Nawala ang kanilang isip kapag humataw si Joe lampas 100 reps, sumisigaw na siguradong nasa second tier na siya. Nang sa wakas ay bitawan niya ang bar, dumagsa sa kanya ang mga tao, binabombahan siya ng walang katapusang tanong. Samantala, ang coach ay nanigas, nagtataka kung ang bata ba ay gumagamit ng pampalakas ng palihim. Umaapaw ang pangamba habang napagtanto niya na baka hindi na kailanganin ng mga estudyante ang kanyang mga kadudadadang supplement. Sa sandaling iyon, ngumiti siya ng nakakaloko, nagbabalak ng hindi magandang plano para sa ating bida. Ang eksena ay napunta sa principal, na nagngangalit sa isang tawag sa telepono tungkol sa pagkansela ng kanilang mga second tier na event. Iginigiit niya na kulang ang pondo ng paaralan at halos nakakaraos lamang ito sa mga pangatlong uri na estudyante. Ang lalaki sa kabilang linya ay direktang sumagot na naghahanap ang sistema ng mga piling propeta, kaya't ang pera ay idinidirekta sa mga nangungunang paaralan. Padabog na ibinaba ang telepono, napahilamos sa pagkabigo ang punong guro, na pagtantong walang pondo ang paaralan upang makagawa ng kahit isang piling propeta. Napatingin ang kanyang mga mata sa isang itim na kristal na nakakulong sa isang lalagyang salamin habang pinipiga niya ang kanyang utak kung paano mapapanatiling bukas ang paaralan. Naputol ang kanyang pag-iisip nang tawagin siya ni Coach Gigia mula sa labas ng opisina. Pumasok ang coach at buong pagmamalaking inilapag ang isang listahan ng mga pangalan na kanyang tatanggo sa hanay ng mga piling propeta. Binabasa ng prinsipal ang papel at agad nakita na halos lahat ng nakalista ay hindi pa galing sa unang antas, pero ibinebenta sila ng coach bilang mga henyo. Sabi pa ng coach may isang estudyante na hindi karapat-dapat maging propeta, at napakagat ang prinsipal, tinatanong kung sino ito. Bumabalik ang kwento sa ating bida, papunta sa opisina ng prinsipal kasama ang demonyo. Tinatanong ng isinumpang libro kung ano na naman ang ginawa niya, pero nanahimik si Joe. Nakatayo sa labas ng pinto, naalala niya kung gaano kaisingit ang punong guro. Ang reputasyon at umaasang walang mangyayaring masama sa pagpupulong na ito. Pagkahawak niya sa hawakan, biglang may lumiyab sa harap niya, kaya nagulat siya. Nagliwanag ang demonyo, tuwang-tuwa na lumitaw na ang sinambit niyang hiling. Inutusan niya si Joe na hanapin agad ang bagay na iyon, pero nagreklamo si Joe na napakasama ng tiyempo. Naputol ang iniisip niya nang basagin ng prinsipal ang katahimikan, sinabihan siyang huwag mag-aksaya ng oras at pumasok na. Pagpasok, magalang na tinanong ni Joe kung bakit ang punong guro. Tinawag siya, tinitingnan ng lalaki ang kanyang record sa paaralan at pagkatapos ay tinatanong ang estudyante kung ano sa tingin niya ang kailangan para maging isang orakulo. Hindi na naghintay ng sagot, sumagot na ang punong guro, sinasabi na ang lahat ay tungkol sa pera. Pagkatapos ay sinabi niya kay Joe, nang walang pag-aalinlangan, na huminto na habang maaga pa. Nawalan ng kulay ang kanyang mukha, at nagpatuloy ang punong guro, ipinapaliwanag na napakalaki ng gastos sa pagpapaunlad ng isang orakulo. Iginigiit niya na si Joe ay isang mahirap na bata na hindi kayang mabuhay dito sa katagalan. Sa isip niya, mas mabuting bawasan na ang pagkalugisa. Mahina na estudyante ngayon, at handa pa siyang isauli ang bayad sa matrikula. Nag-iisip si Joe ng ilang segundo para intindihin ang sitwasyon. Samantala, nanlaki ang mata ng demonyo nang bigla niyang matanto na ang kristal ang bagay at sinabi sa ating bida na sunggaban ito. Pabulong niyang sinabi sa isinumpang libro na sunggaban niya ito, ngunit agad siyang pinaalalahanan ng demonyo na kailangan ito ng ibang tao para kumilos. Tumigil si Joe, nag-iisip, natatanto na kailangan niyang makapasok sa gitnang syudad, na nangangahulugang hindi siya maaaring mapatalsik dito, anuman ang mangyari. Nagpakatatag siya at inalala na wala ni isang walang estudyante mula sa akademiyang ito ang nakalagpas pa sa E2 level, kaya naman itinuturing na napakahalaga ang mga estudyanteng ito. Pagkatapos,
Tinanong ng ating bida ang demonyo kung maaari niyang magpasya ang gantimpala para sa misyong ito. Sa sandaling iyon, nagliwanag sa demonyo kung ano ang binabalak ni Joe, ngunit bago pa siya makapagsalita, pinutol siya ni Joe at sinabing gusto niyang hiramin ang kapangyarihan na skill. Sumambulat si Goldfinger, sinisigawan siya, pinaalalahanan siya kung gaano kabaliw at kadelikado ang pagpili na iyon. Ngunit desidido na ang ating bida. Nangatwiran siya na kung mapapatalsik siya, maaaring hindi matupad ang hiling ng demonyo at iginiit na ang sinumpang aklat magtiwala sa kanya. At ubili, pumayag si Goldfinger at inamin na anumang mangyari mula ngayon ay hindi niya pananagutan. Isang nagniningning na panel ang lumitaw sa harap ni Joe, tinatanong kung gusto niyang hiramin ang kakayahan sa kapangyarihan. Agad siyang tumanggap ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ay inistorbo ng punong guro ang kanyang mga iniisip, tinatanong kung mayroon siyang anumang huling salita. Matatag niyang sinagot na gusto niyang suriin muli ng punong guro ang kanyang antas at pagkatapos lamang magdesisyon. Iling ang punong guro sa walang pag-asang kahilingan, ngunit iniabot pa rin ang kanyang kamay. Sa pagdikit, napansin niya na ang lakas ni Joe ay mas malaki kaysa sa nakatala. Magmungkahi, pero hindi pa rin sapat para manatili. Ipinikit ang kanyang mga mata. Napagtanto ni Joe na ito na ang kanyang huling pagkakataon at desperado niyang sinubukang sumipsip ng mas maraming enerhiya ng bituin hanggat maaari. Pagkatapos ay nagsimula siyang maglabas ng purong aura, na ikinagulat ng punong guro. Kahit ang demonyo ay nagulat dahil hindi niya inaasahan na ang enerhiya ng bata ay lalampas sa kapangyarihang ipinahiram niya rito. Napaatras ang punong guro sa gulat, sinusubukang unawain ang nangyari. Bigla niyang napagtanto na sa paanuman ay nalampasan ni Joe at naabot ang ika-4 na antas ngayon lang. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, bumalik sa sarili ang lalaki at tinawag ang ating bida, sinasabihan siya na sumali sa parating na paligsahan ng paaralan. Napakurap si Joe sa gulat, sinusubukang alamin kung bakit biglang nagbago ang tono ng punong guro. Pagkatapos hamupa ang gulo, nalaman niya na malamang gusto ng lalaki na piliting dalhin si Lee sa paaralan mula sa kung saan man siya naroroon at gamitin siya para magpasikat sa harap ng Departamento ng Edukasyon. Inamin ng prinsipal na para makaraos, gusto niyang alisin ang mga estudyanteng walang silbi at humingi siya ng paumanhin dahil nadamay si Joe sa gulo. Bilang gantimpala, binigyan niya siya ng buong scholarship pati na 6 na botelya ng supplements bawat linggo. Sinabi niya ng diretso na ang ating bida ay kailangang kumatawan sa kanilang paaralan dahil nakasalalay sa kanya ang buong kinabukasan ng akademya. Napagtanto kung gaano kadesperado ang lalaki, sinubukan ng ating bida at nagtanong kung maaari niyang makuha ang itim na kristal sa istante. Ipinaliwanag ng punong guro na ito ay gawa sa itim na bituing kristal na orihinal na dinala ng nakaraang pinuno at sumisimbolo ito sa pananalig ng paaralan. Ngunit nagbuntong hininga siya na kung bumagsak ang paaralan, walang halaga ang simbolo nito, kaya pumayag siya na ibibigay niya ito. Sumagot ang ating bida ng may kumpiyansa, nangangako na ibibigay niya ang lahat upang manalo sa torneo. Pagkatapos ay ibinaling ng punong guro ang usapan at nagtanong kung paano siya. Malakas talaga. Nagkukunwari lang si Joe na parang walang nangyari, sinasabi na tinatago niya ang kanyang lakas buong panahon. Muntik nang mabulunan ng punong guro, iniisip na ang pagtatago ng antas ay napakagaling na diskarte at sumusumpa na hindi niya ito sasabihin kahit kanino. Biglang may pumasok na babae sa opisina at inutusan siya ng punong guro na samahan si Joe sa piling klase. Pagkalipas ng ilang sandali, ipinaliwanag niya na ang buong ikalawang palapag ay para lamang sa mga piling mag-aaral. Ibinabaling ang usapan, parang walang anuman niyang tinanong kung ano ang koneksyon niya sa punong guro, pero iniwasan ito ni Joe nang hindi nagbibigay ng anumang impormasyon. Sige nga, sumugod bigla si Coach Gigia. Humingi siya ng paumanhin, sinabing nagmakaawa siya sa punong guro na pag-isipang muli ang desisyon, pero wala ring nangyari. Pinutol siya ng babaeng guro, nililinaw na hindi naman raw pinaalis si Joe at ililipat lang siya sa elite class. Dagdag pa niya, hinahanap na raw siya ngayon ng punong guro, na ikinaputla ni Coach. Nang gabing iyon, kinaladkad niya ang kanyang sarili pabalik sa kanyang maliit na apartment at bumagsak sa kama. Bumulong siya sa sarili, nagtataka kung paano naman kaya makakaabot sa level 4 ang isang broke na tulad niya. Sa loob ng napakaikling panahon, agad sumingit ang demonyo, ipinaalala sa kanya ang misyon.
Nagbabala si Goldfinger na hindi tatagal ang kanyang kapangyarihan sa paglinlang sa mga tao, at inamin niya na napagtanto na niya iyon. Gayunpaman, nangangatwiran siya na mayroon siyang libreng suplemento at nakaligtas sa pagpapaalis, kaya hindi naman masama ang buhay sa ngayon. Tumingin sa kanyang telepono, napagtanto niya na ang tunay na problema ay ang napakaraming utang, at kailangan niyang mag-isip ng paraan para kumita ng pera agad. Kinabukasan sa paaralan, mas mukha siyang malungkot kaysa dati. Tumingin sa paligid sa maalikabok at gasgasan na lugar, nagtataka siya kung anong klaseng lugar ang napasukan niya. Papunta, bigla na lang, may tumawag sa pangalan niya. May lalaking kumaway mula sa malayo, sinasabing lumapit siya na may malaking ngiti. Nagkausap sila, at humingi ng paumanhin ang lalaki dahil hindi siya agad nakita, dahil lagi siyang abala sa mga gawain sa klase. Nagpakilala ang lalaki bilang Teacher Zhang, at agad na nagtanong si Joe kung siya lang ba talaga ang guro dito. Napakamot ng ulo si Zhang, inamin na hindi maganda ang kalagayan ng paaralan at siya lang ang nakatalaga sa advanced class. Idinagdag niya na ginagamit nila ang pinakaloob na seksyon para sa pagsasanay, kaya ang mga labas na hallway ay nag-iipon lang ng alikabok, itinutulak ang pinto, tiniyak ng guro kay Joe na huwag mag-alala, iginigiit na napakaganda pa rin ng mga pasilidad. Ipinangako pa niya na hindi magiging nakakabagot ang mga bagay-bagay, habang nakatulala lang ang ating bida sa pagkamangha. Ang loob ay hindi tugma sa labas at parang isang world-class gym. Ipinaliwanag ng kanyang guro na ang mga estudyante ay nagsasagawa ng sariling pagsasanay at nag-alok na ipakilala siya. Iniisip niya na ang lugar ay parang isang 5-star fitness club, na may mga estudyanteng puno ng enerhiya, bagamat nahuli niya ang ilan na sumusulyap sa kanya. Pagkatapos ay tinawag ng kanyang guro ang lahat, para ipakilala ang baguhan. Yumuko siya ng magalang at binati sila ng may paggalang, ngunit isang lalaking pula ang buhok sa likod ang agad naghanap ng gulo, nagkrus ng mga braso na may ngisi. Kinutya niya si Joe, sinabihan siyang tigilan ng pagpapanggap at aminin na gumamit siya ng koneksyon para makapasok. Pinagalitan siya ng guro, sinigawan si Wenhao na umayos at ipinaliwanag na lumipat si Joe dahil sa galing niya. Hindi naniniwala ang lalaki. Sumingkit ang mga mata niya na parang maninila na nakakita ng madaling biktima at biglang hinamon si Joe sa laban. Agad na nagningning ang mga estudyante, tuwang-tuwa na makakita ng laban matagal na panahon na at nagsimula. Nagkakalat ng chismis. Isang estudyanteng blonde sa likod ang nagtanong kung anong nangyayari, at ipinaliwanag ng isang babaeng kulay rosas ang buhok na magkakaroon daw ng away. Dahil doon ay nagka-interes ang blonde, at mabilis siyang nagtanong pa tungkol sa sinasabing bagong lipat na estudyante. Balik sa ating bida, pinayuhan siya ng guro na tanggihan ang hamon, pero tinanggap agad ni Joe nang walang pag-aalinlangan. Kalmado niyang idinagdag na ayos lang sa kanya ang laban, basta walang saktan ng malubha. Samantala, sa opisina ng eskwelahan, halos sumabog na ang ugat ng prinsipal, at nagtatanong kung nakikipag-away na agad ang bagong bata. Ang guro, sinabi sa telepono na tinanggap ng bata natin ang hamon ni Wenhao. Balik sa laban, walang umaatres sa magkabilang panig habang naghaharapan at nagpapalakas ng aura. Nakapagtataka ito para sa punong guro, pero naisip niya na gusto lang malaman ng bata ang kasalukuyang antas niya, kaya pinayagan niya na maganap ang duelo sa arena. Maya-maya, nakatayo ang dalawang estudyante sa likod ng magkahiwalay na mesa habang ipinapaliwanag ng guro ang mga patakaran. Una, walang maaaring makialam mula sa labas, at pangalawa, kailangang maglaban ang dalawang mandirigma sa parehong antas ng bituin. Nahihirapan si Wenhao na paniwalaan na si Joe ay isa ring oracle na E-rank. Tinapos ng guro ang mga tagubilin, at mariing ipinaalala sa kanila na mahigpit na ipinagbabawal ang pagtama sa mga importanteng bahagi ng katawan. Nagsimulang magpaikot-ikot ang dalawang kalaban habang ipinaalala ng guro na hindi pinapayagan ang nakamamatay na puwersa sa anumang pagkakataon. Ipinagpatuloy niya na sino mang matalo ay hindi dapat gumanti pagkatapos, anuman ang maging resulta. Isang malinis na tama sa mukha o pagsuko ang agad natatapos sa laban. Sa pagwagayway ng kanyang kamay, hudyat ng kanilang guro ang simula, umaasang matapos ito ng mabilis. Sumugod si Wenhao at nagpakay na tamaan ang kanyang leeg. Hindi man lang siya kumibo at sinalo ang braso niya, kaya lubusan siyang natamba. Agad na sumugod muli ang lalaking mapula ang buhok, na pagtantong maaaring seryoso nga ang kalaban na ito.
Walang tigil na sumugod si Wenhao, pero kalmadong naiwasan ni Zhou ang bawat atake. Dahil sa pagkabigo, biglang nagbago ng atake si Wenhao at sinubukang sumipa. Pumiplit ang binti sa ere at pinakawalan ng lalaking mapula ang buhok ang kanyang sikat na atake, ang windhoek kick. Naharang ni Zhou gamit ang kanyang braso, pero nakangisi ang lalaking mapula ang buhok, iniisip na tapos na ang laban. Mula sa mismong posisyon na iyon, ginulat niya ito ng isang matalim na sipa na patungo sa leeg ni Wenhao. Ang lalaking mapula ang buhok. Sinusubukang bumawi, nagtatanong kung paano ba talaga natuto ng martial arts ang lalaking ito. Iniiwasan ang pagbagsak, iniisip ni Wenhao na ang importante na lang ngayon ay protektahan ang kanyang mukha sa anumang paraan. Ngunit paglingon niya, kalmadong tinapak ni Zhou ang kanyang ilong gamit ang nakasarang kamao. Nakangisi, nagtanong siya kung nangangahulugan ba iyon ng tagumpay, kaya natigilan si Wenhao sa hindi makapaniwala. Sandaling natahimik ang arena hanggang sa opisyal na ideklara ni Teacher Zhang si Zhou bilang panalo. Hindi makapaniwala si Wenhao na natalo siya sa isang tao, at lahat ay nagulat sa nakakagulat na resulta ng laban. Iniisip nila, masyadong malakas ang batang ito. Samantala, iniisip niyang napakabilis na tapos ang laban, pero may natutunan pa rin siya mula rito. Pagkatapos, tinanong niya si Wenhao kung may reklamo pa ba siya ngayon. Nang makita ang laban, hindi makapaniwala ang coach dahil si Wenhao ay isang elite na sumailalim sa propesyonal na pagsasanay. Pero natalo pa rin siya sa isang lalaking kaka-promote lang sa elite class. Iniisip niyang may pambihirang tagong talento ang batang ito, at ito ang dahilan kaya sinabi ng principal na bigyan ang bata ng espesyal na atensyon. Biglang lumitaw ang principal at binati ang batang ito, sinasabing, sumunod dahil may mahalaga siyang gustong pag-usapan. Nagulat ang babaeng kulay rosas ang buhok na makita ang tanawing ito, habang sinabi naman ng lalaking kulay dilaw ang buhok na kailangan talaga nila ang isang tulad niya sa kanilang malakas na grupo. Tinanong ng principal ang ating lalaki kung gusto niya ang elite class, at sumagot siya na maliban sa masyadong masigasig ang mga estudyante, wala naman itong espesyal. Sinabi ng principal na masasanay din siya dahil laging nakakaakit ng atensyon ang mga malalakas. Pinayuhan din siya na mag-focus sa kanyang pagsasanay, at gagawin ng paaralan ang lahat ng makakaya nito para tulungan siya. Nang marinig ito, ang ating lalaki. Akala niya na nagtitiwala na sa kanya ang prinsipal, kaya nagpa siya siyang itanong kung may alam itong paraan kung paano mabilis na kumita ng pera ang mga estudyante, pero sinabi nito sa kanya na mag-focus na lang sa pagsasanay para mas malaki ang kikitain niya sa hinaharap, at pwede ring tumulong ang paaralan kung may pinagdadaanan silang problema sa pera. Sinabi ng ating bida na hindi naman iyon ang sitwasyon, at iniisip niya na kailangan na naman niyang humanap ng ibang paraan. Habang nagsasanay siya sa gym, ipinapaalala niya sa sarili na dapat siyang maging maingat dahil napakahigpit ng mga patakaran ng paaralan. Laban sa mga pautang sa estudyante. Nagtataka siya kung saan siya matututo gumawa ng dagdag na pera, pero biglang sumulpot ang lalaking dilaw ang buhok sa harap niya at binati siya sa laban. Tapos tinanong niya ang ating bida kung sino siya, at tinanong din siya nito pabalik. Samantala, sinabi ng babae kay Shen na siya ay bastos, at humingi siya ng paumanhin sa ating bida na minsan ay medyo nakakainis siya. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Su, at na ang sakit sa tagiliran niya ay si Shen. Sinabi niya sa kanya na silang dalawa ay mga senior niya, at matutulungan nila siya kung nalilito siya sa anumang bagay. Sinabi naman ng nakakainis na lalaki na magkakasama na sila bilang isang team mula ngayon, at siya ang leader, kaya personal niya itong aalagaan. Tinanong niya ang ating bida tungkol sa paraan ng pakikipaglaban na ginamit niya laban kay Wenhao, pero sabi ng bida natin na wala siyang alam tungkol sa mga ganong pamamaraan. Nagulat ang leader nang sabihin ng bida natin na reflex lang ang ginawa niyang galaw. Sabi niya magagalit si Wenhao pag nalaman niya ito, at agad namang sinabi ni Son na ipapaliwanag niya ito sa kanya. Ipinaliwanag niya na ang mga paraan ng pakikipaglaban ay mga espesyal na galaw na kayang gawin ng isang tao. Natututo mula sa mga balumbon o batong alaala, at habang mas nagiging dalubhasa ang isa rito, mas lumalakas ito. Marami silang iba't ibang uri, at pinagsasama-sama ng malalakas na mandirigma ang mga teknik na ito sa kanilang estilo ng pakikipaglaban. Pagkatapos, sinabi ni Shen sa kanya na gumamit si Wenhao ng isang D-rank na teknik sa laban, isa na kilala bilang sipa ng kawit ng hangin. Nang marinig iyon,
Iniisip ng ating bida na kaya siguro hindi niya napigilan ng maayos ang sipa, at mas malaki ang tsansa niyang manalo kung makakakuha siya ng ganoong teknik. Nagtanong siya kung bihira ang mga iyon, at ipinaliwanag ng pinuno na ang kanilang pagiging bihira ay nakadepende sa tinuturuan sila ng paaralan ng mga pangunahing kaalaman, ngunit matututunan lamang nila ang makapangyarihan sa dalawang kondisyon. Maaari nila itong bilhin o may magbahagi sa kanila, pero talagang mahal ito. Sa merkado ngayon, kahit isang pangunahing teknik na D-rank ay maaaring magkakahalaga ng halos 500,000. Ipinagmamayabang, sinabi nilang dalawa sa kanya na mayroon silang teknik sa labanan, at maipapakita nila sa kanya kung gusto niyang makita. Iniisip ni Joe na siguradong mayaman ang dalawang ito dahil ang napakalaking halaga na iyon ay balewala lang para sa kanila. Bigla siyang naisip na maaari niya silang tanungin tungkol sa iba't ibang paraan kung paano siya makakakuha ng mabilis na pera. Tinanong niya sila kung may mabilis na paraan para kumita siya ng pera, pero sabi niya ayaw niyang gumawa ng anumang ilegal tulad ng pagnanakaw sa bangko. Sinabi ni Shen sa kanya na ang tanging pagpipilian niya ay ang distrito ng Blackwater, ngunit agad siyang sinaway ni So at sinabing huwag magsalita ng ganoon. Pagkatapos ay sinabi niya na narinig niya na kahit ano ay maaaring mangyari doon, ngunit ipinagbabawal ng paaralan ang mga estudyante na pumasok sa distritong iyon. Pagkatapos noon, tinanong ng lider ang ating bida kung magkano ang kailangan niyang pera para sa teknik, at sinabi niyang mga 300,000. Agad nilang tiningnan ang kanilang mga account, ngunit wala silang pera. Samantala, ang ating bida, iniisip na pupuntahan niya pa rin ang distrito ng Blackwater pagkatapos ng klase dahil kailangan talaga niya ng pera ngayon. Narating niya ang distrito gamit ang mga mapa at iniisip na malapit lang ito sa bahay niya. Walang makakapagsabi na estudyante siya dahil hindi na siya nakasuot ng uniforme. Tinanong pa nga niya ang amo kung ano ang iniisip niya tungkol sa distrito, pero wala siyang natanggap na kahit anong sagot. Ayon sa mga naririnig niya, walang masyadong malalakas na manlalaban sa mga labas na zona, at ang lakas niya ay katumbas ng isang level 4 na oracle, kaya madali niyang kaya kahit sino. Kung lumala ang sitwasyon. Kung gayon, sigurado siyang kaya niyang tumakbo ng ligtas. Matapos tingnang mabuti ang paligid, naisip niya na talagang abandonado na ang lugar na ito at nagtataka kung ito nga ba ang lugar ng himala, pero nakikita pa rin niya ang bahagyang mga bakas ng paa sa paligid, na nagdadala sa kanya patungo sa isang tagong lihim na daanan. Sa wakas, narating niya ang lugar ng himala matapos dumaan ng maingat sa daanan. Sa lugar ng himala, nakita ng ating bata ang maruming kapaligiran at ang lahat ng kaina-hinalang gawain. Iniisip niya na walang nag-uusap tungkol sa lugar na ito dahil walang batas dito, at halos lahat ay maaaring gawin para kumita. Matapos makita ang lahat ng ito, nagkaroon siya ng bahagyang pag-asa na maaari talaga siyang kumita ng sapat na pera upang bayaran ang kanyang utang. Bigla, tinanong niya ang mga sumusunod na tauhan kung gaano katagal nila siyang balak sundan. Kinumplemento siya ng isa sa mga tauhan sa kanyang matalas na pakiramdam at sinabi na balak niyang sumalakay kapag wala siyang kamalay-malay. Pero ngayon nagbago na ang sitwasyon at babastusin niya siya sa harap ng lahat. Sabi niya nakakita na siya ng maraming batang lalaki na katulad niya noon, ang mga mayayamang bata na nagpupunta sa distrito ng Blackwater na nagkukunwari at pagkatapos ay nagiging biktima nila. Iniisip ni Joe na isa siyang uri ng tanga dahil siya mismo ay walang-wala. Sabi naman ng tauhan na, ay isang orakulo kaya walang saysay kung susubukan niyang tumakas. Sinabi niya sa kanya na kung gusto niyang mabuhay, sumunod na lang siya sa kanyang mga utos at ilabas ang laman ng kanyang mga bulsa. Nang marinig ito, sinabi ng ating bida sa kanya na napakabastos niya at sa isang iglap bigla niyang pinatulog ang lider. Nagalit ang dalawa dahil pinatulog niya ang leader dahil hindi siya nag-iingat, kaya silang dalawa ay sumugod sa kanya para saksakin siya. Bigla na lang, may mga kahon na gawa sa kahoy na bumagsak sa kanilang dalawa at isang misteryosong babae ang mabilis na hinawakan ang kamay ng ating bida at inutusan siyang sumama sa kanya. Tumakas silang dalawa mula doon at nakarating sa isang tagong ligtas na lugar. Nagpasalamat si Joe sa kanyang tulong. Pero sa totoo lang, abala lang ito sa kanya dahil pagkatapos niyang bugbugin yung dalawang lalaki, balak niya silang tanungin. Ang babae ay umasta na parang kilala na niya yung lalaki natin at tinanong siya kung anong ginagawa niya rito. Pagkasabi niya noon, bigla siyang nagpanik dahil naalala niyang kailangan niyang magtago. Tinanong siya nito kung kilala niya ba talaga siya,
pero iniba ng babae ang usapan sa pagsasabing nabasa lang niya ang pangalan niya sa kanyang kwelyo. Nang mapansin niya ang name tag, tinanggal niya ito agad. Isip niya, buti na lang at hindi siya kilala ng babae dahil hindi niya napansin na nakasulat pala ang pangalan niya sa kanyang kwelyo sa buong panahon na ito. Nagpasalamat siya sa babae sa pagsabi nito sa kanya, habang natutuwa naman ang babae na hindi siya ibunyag ang tunay niyang pagkatao. Pinapayuhan niya itong itago ng maayos ang kanyang impormasyon dahil talagang mapanganib ang lugar na ito at pagkatapos ay sinabi niyang ilalabas niya ito mula rito. Ngunit tinanggihan ng ating binata ang kanyang alok dahil narito siya para kumita ng pera. Nagpasya siyang dapat siyang lumayo dahil kung malaman niyang siya ay isang estudyante, ay mapapahamak siya. Nang umalis si Joe, naisip niya na talagang alam na niya kung sino ito at nagtataka kung ano ang ginagawa ng isang estudyante sa Miracle Zone. Nang hipuin niya ito, nakaramdam siya ng kakaiba, kung kaya't iniisip niyang isa na itong Oracle. Samantala, bumibili ang ating bida ng maskara para takpan ang kanyang mukha para hindi mabunyag kahit saan ang kanyang pagkatao. Habang iniisip niya na wala pa siyang mahanap na paraan para kumita ng pera, may lumapit sa kanyang estranghero at sinabi sa kanya na siya ang lokal na tour guide at masasagot niya lahat ng kanyang mga tanong. Nang marinig iyon, naintriga ang ating bida at tinanong siya kung may alam siyang lugar kung saan pwede siyang kumita agad ng pera. Tuwang-tuwa ang tour guide dahil iniisip niya na nadagdagan niya ang bilang ng mga sasama at buong pagmamalaking sinabihan ang ating bida na sumunod sa kanya. Dinala niya si Joe sa isang arena ng labanan kung saan tinanong niya kung ito ba ay isang lihim na fight club. Sinabi ng tour guide na tama siya at ito ang pinakamabilis na paraan para kumita ng mabilis na pera. Ipinapaliwanag niya na ngayon, ang mananalo ay makakakuha ng gantimpalang pera, kasama ang isang tiyak na halaga ng pera mula sa mga pastahan. Sabi niya, sumasali rin ang mga orakulo sa mga laban na ito kaya mataas ang panganib, mataas din ang maaaring mapanalunan. Pagkatapos tingnan ang nagpapatuloy na laban, naiisip niya na mayroon siyang pagkakataong manalo. Tinatanong ng gabay ang ating bida kung gusto niyang sumali dahil makakakuha siya ng mga chips para sa pastahan. Sinabi niya na susubukan niya pa rin ang kanyang pagkakataon sa gantimpalang pera. Kasunod ng ating bida, ang misteryosong babae ay pumapasok din sa fight club at nagsisimulang hanapin siya. Biglang nakita niya ang ating bata na nakatayo sa loob ng ring at nagtaka kung ano ang ginagawa niya roon. Ang pangit na lalaki ay nagmamalaki sa harap ni Joe. Sinasabi na isa siyang veteranong manlalaban pero pinatulog siya ng ating bata sa isang suntok lang. Iniisip ng mga tao na nakakabagot ito dahil lahat ng kalaban ay natutumba sa isang suntok lang. Iniisip ng ating bata na dapat tapusin niya na ito agad at pinabagsak niya rin ang sumunod na dalawang kalaban. Sa nakita niyang mga laban, naguluhan ng amo ng club dahil pinayagan lang niya itong lumaban dahil mukha siyang mahina. Sabi ng alalay niya sa kanya na pagkatapos mapanood ang lahat ng laban, lahat ng manlalaban ay umatras na at nagdedemanda ng refund ang mga customer dahil sa palagay nila ay gawa-gawa lamang ang mga laban. Agad inutusan ng amo ang kanyang mga tauhan na mag-ayos ng espesyal na laban dahil hindi niya hahayaang umalis ito dala ang lahat ng premyo. Samantala, natalo niya ang kanyang huling kalaban at nagtanong kung maaari na ba niyang makuha ang premyong pera. Sabi ng announcer na tuwang-tuwa ang mga tao sa mga laban kaya naghanda sila ng espesyal na laban. Iniisip ng ating bida na hindi talaga nila planong ibigay ang premyong pera. Sa kabilang banda, may inilabas ang mga alipores na trolley na may nakakabit na isang malaking halimaw. Sabi ng announcer, ang espesyal na laban ay kontra sa Niflin, kilala rin bilang ang Freak, at nang makita siya, totoong nagulat si Joe. Kinakalagan siya ng mga NPC mula sa kariton at bumagsak ang Freak sa lupa na parang patay. Agad silang tumakbo palabas ng ring at isinara ito ng mahigpit. Nakatayo lang si Bro doon, nag-iisip kung ano ang nangyayari. Biglang nagising ang Freak mula sa pagkakahimbing at mayroon siyang talagang nakakatakot na itsura sa kanyang mukha. Inalo ng isang matabang lalaki sa karamihan ng kanyang kasintahan sa pagsasabing madali niyang matatalo ang halimaw sa isang suntok lang, pero sa totoo lang, muntik na siyang maihi. Ang kanyang pantalon pagkakita sa halimaw na iyon. Nagtataka ang misteryosong babae kung paano nagkaroon ng ganoon dito. Alam niyang hindi kaya ni Joe na mag-isa, at iligtas niya ito gamit ang kanyang mga kakayahan, pero kung gagawin niya iyon, mabubunyag ang kanyang pagkatao at malalaman ang kanyang mga plano. Samantala,
Naiisip ng ating bida na sayang at wala ang boss sa ganitong oras, at siguradong mahihirapan siyang talunin ang halimaw na ito. Kapag tinitigan niya ang mga mata nito, pakiramdam niya'y biktima siya at ang halimaw ang mangangaso. Sumisigaw ang kanyang kutob na lumayo siya, dahil ang bagay na ito ay labis na mapanganib. Sumugod ang halimaw sa ating bata para sana bumigay ng nakamamatay na atake, pero ginamit ng ating bata ang kanyang likas na galing para iwasan ang atake, at sana patay na siya kung hindi niya ginawa iyon. Pagkatapos nito, napagpasyahan niya na kailangan niyang magseryoso kung gusto niyang mabuhay. Siniksik siya ng halimaw sa isang sulok, at nakita iyon, na pagdesisyonan ni Joe na kailangan niyang tapusin ito sa lalong madaling panahon. Humiram siya ng lakas para dagdagan ang kanyang antas, at sinuntok niya ang halimaw diretso sa lupa. Nakahiga doon ang halimaw, at akala niya ay tapos na ang laban, pero bigla itong umaatake muli, na halos hindi niya naiwasan. Namamangha siya na ang kanyang hindi ito tinatablan ng pinakamalakas na atake, at agad siyang lumalayo dahil alam niyang hindi niya ito matatalo sa malapitan. Mabilis siyang umiikot sa arena, iniiwasan ang mga atake nito at naghahanap ng sandata na magagamit niya para talunin ang halimaw. Nabali niya ang kuko ng halimaw at ginamit ito bilang isang panaksak upang mabilis na hiwain ang leeg ng halimaw. Hindi sapat ang hiwa para patayin ito, ngunit ngayon kaya na ni Joe na lumaban. Alam niyang mas malakas siya kaysa sa halimaw, kaya niya itong patayin kung makakalapit siyang muli. Sa isip niyang iyon, sumugod si Joe, ngunit nagpakawala ang halimaw ng ilang mahiwagang usok, na lumalabas na singaw lang pala. Ginagamit ng halimaw ang ulap na ito para iliga ang atensyon at inaatake ang ating bida mula sa iba't ibang direksyon. Wala siyang makita sa loob ng ulap, at sinasamantala ng halimaw ang pagkakataong ito para saktan siya dahil natatakot ito na papatayin siya ng ating bida sa sandaling gumawa ito ng isang galaw. Alam ng ating bida na hindi niya ito maaaring hayaan dahil mapapatay siya kapag naubos ang oras. Nagpasya siyang gagamitin niya ang lahat ng kanyang pandama para matukoy ang lokasyon nito at tuluyang patayin ito. Nagkonsentre siya ng husto at agad na natunton ang lokasyon ng halimaw. Pagkatapos noon, hinawakan niya ito sa kamay at pinutol ng tuluyan. Ito ang pagkakataong kailangan ng ating binata upang magawa ang huling atake, at agad niya itong sinunggaban. Ngunit sa kasamaang palad, tapos na ang oras at nagsimulang sumakit ang kanyang puso. Samantala, sinamantala ng halimaw ang pagkakataong ito para agawin ang kanyang sandata at sumugod gamit ang dila nito para saktan siya ng malubha. Hindi pa rin sumusuko ang ating binata, at nagpasya siyang higaitan ang kanyang kakayahan. Muli siyang humiram ng lakas at hinawakan ang halimaw sa dila, pagkatapos ay inihagis niya ito sa ere at hinawakan sa magkabilang panga. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para paghiwalayin ang halimaw at tuluyang patayin ito. Samantala, ang mga opisyal, nanunood sa pamamagitan ng mga kamera ay walang ideya kung ano ang nakikita nila. Kinakabahang tanong ng amo kung bumagsak na ba ang bagong bata, pero agad namutla ang mukha niya. Sa loob ng arena, nakatitig ang babaeng puti ang buhok kay Joe, nagtataka kung paano niya nagawa iyon. Mahigpit pa ring hawak ang ulo ng halimaw, tumitig siya ng diretso sa camera, at sa tingin pa lang na iyon ay pinagpawisan na ng malamig ang mga opisyal. Nagpanik ang amo, isinusumpa na gumastos siya ng malaki para dalhin ang manlalaban na iyon, para lang durugin ito ng bata na parang walang anuman. Nagmamadaling bumawi ang tagapagbalita, binabati si Joe at sinasabihan siyang sundan ang staff para kunin ang kanyang gantimpala. Maya-maya pa sa likod ng entablado, isang briefcase na puno ng pera ang nakalagay sa harap niya. Ipinaliwanag ng opisyal na umaabot ito sa mga $500,000. Aabutin niya sana ito, pero biglang isinara ng boss. Ngumisi ng may pagdududa, sinabi niyang nagbago na ang usapan, na kung si Joe ay magiging permanenteng fighter at makukuha ang buong halaga, o aalis siya na may isang kapat lamang. Sumingkit ang mga mata ng aking tauhan at hiningi na ulitin niya iyon. Nagalit ang boss, sumisigaw na tumakbo na ang lahat ng iba pang mga kalahok pagkatapos ng laban na iyon. At ang kanyang pinakamahalagang mandirigma ay nagdusa mula sa biglaang sakit na pagkawala ng ulo. Sumagot ang ating bida na hindi iyon ang kanilang orihinal na kasunduan. Ipinapaalala niya na ang mga termino ay nagsasaad na ang mga mandirigma ay hindi mananagot kung ang kanilang kalaban ay mamatay sa loob ng ring. Nagtatanong muli kung hindi ba iyon ang napagkasunduang kondisyon,
Ang aura ni Joe pa lamang ay nagpapaputla sa mukha ng lalaki. Nagpapalabas ng masamang hangarin, hinihingi niya ang buong bayad, o kung hindi ay mayroong mga kahihinatnan. Pagkatapos marinig iyon, bumunot ang boss ng baril para takutin siya, ngunit hindi man lang siya kumurap. Sa isang galaw, kinalas ng ating bida ang armas at binali ang daliri ng thug. Sumisigaw sa sakit, inuutusan ng amo ang kanyang mga tauhan na barilin ang bata. Agad na binunot ng kanyang mga alipors ang kanilang mga baril, handang magpaputok. Napabuntong hininga na lang siya sa inis, at lalong nagagalit sa bawat segundo. Sa labas, naninigas ang babaeng may puting buhok nang biglang pumutok ang baril. Ilang sandali pa, isang lalaki ang tumilapon sa bintana, lumilipad na parang isang lata ng soda. Habang nakatingin sa walang malay na bodyguard sa lupa, nagtataka ang mga tao kung may kinukunan bang pelikula. Gayunpaman, hinala ng babaeng may puting buhok na ang kaguluhang ito ay kagagawa ni Joe. Samantala, nilulusob ng ating bida ang mga bodyguard. Nang walang pag-aalinlangan, hindi natitinag sa katotohanan na mayroon silang mga baril. Isang kalbong siga ang itinaas ang kanyang baril para paputok, ngunit inihampas niya ang kanyang ulo sa pader. Sumabog palabas, tumakas siya bitbit ang pera habang sumisigaw ng mga utos ang mga siga sa itaas para hulihin siya. Habang tumatakbo siya sa mga kalye, napagtanto niyang malapit na siyang sumuko, at bumabagal ang kanyang katawan. Ang kanyang mga sugat ay unti-unting nagpapahina sa kanya. Bigla, may kamay na humawak sa kanyang hoodie at hinayla siya papasok sa isang makipot na eskinita. Mabilis na tinakpan ng babae kanina ang kanyang bibig habang dumadaan ang mga siga nang hindi napapansin. Kapag malinaw na ang paligid, sinasabi niya sa kanya na ligtas na siya, at nakilala ni Joe ang mukha niya mula kanina. Inutusan niya siyang magtipid ng lakas at sinabi niyang alam niya ang isang tagong daanan para makatakas. Ginagabayan siya papunta sa isang tunnel, binabalaan niya na kung hindi siya kikilos ngayon, babarahan ng mga masasamang loob ang buong lugar at mahuhuli siya. Sinubukan niyang sumagot, pero pinutol niya ito, sinasabing kumilos na siya. Dahil wala na siyang ibang pagpipilian, nagpasalamat siya at sumibat sa tunnel. Pagkaalis niya, tinapak niya ang kanyang communicator. Sa kabilang linya, galit na tinanong kung saan siya nagpunta. Binabalewala niya ito, sinasabi sa kapatid na tumahimik at ipasa sa linya ang kanilang lolo, dahil mayroon siyang natuklasan na dapat iulat. Pagkatapos, bumalik ang eksena kay Joe, na halos hindi na makapasok sa kanyang apartment bago bumagsak sa sahig. Habang hinihingal, hinahawakan niya ang kanyang dibdib, nagsisikap na manatiling gising. Ngunit sa sandaling maubos ang huling lakas ng kanyang katawan, tuluyan nang bumagsak ang ating bida sa lupa, wala nang malay. Napunta siya sa isang panaginip kung saan humihingi ng paumanhin ang kanyang ina sa pagsisinungaling tungkol sa paggaling. Ang totoo ay mas masakit na mayroon lamang siyang ilang taon na lang ang natitira, at karamihan. Sinabi niya sa kanyang anak na wala na siyang hihilingin pa kundi makita itong lumaki, makilala ang mga magiging anak nito balang araw, makasama pa ito ng kaunti. Muling humihingi ng paumanhin ang nanay ng ating bida dahil wala siyang lakas para manatili sa kanyang tabi, at sinabi niyang mahal niya ito higit sa lahat sa mundo. Tumutulo ang luha sa kanyang mukha habang ang ating bida ay biglang nagising sa realidad. Dumilat siya, ngunit pinakalma ang sarili at tumingin sa maaraw na langit sa labas ng bintana. Pag-upo, napagtanto niyang nasa loob pa rin siya ng bahay ni Joe Chen. Nakaramdam siya ng ginhawa na. Buhay pa rin kahit ang bangungot na iyon noong bata pa siya ang gumising sa kanya. Tapos, isang boses ang tumunog sa loob ng kanyang ulo, nagtatanong kung gising na ba siya sa wakas, na ikinagulat niya. Pagkatapos ay tinanong niya ang demonyo kung saan ito nagpunta nitong mga nakaraang araw, ngunit bamulong ang isinumpang libro ng isang dahilan tungkol sa negosyo. Sa halip, binalik niya ang tanong, tinatanong kung ano ang ginawa niya para mawalan ng malay sa loob ng 2 araw. Bago pa siya makasagot, nabuo ng demonyo na sumilip siya sa underground arena, nasayang ang sobrang lakas, at nakipaglaban sa isang halimaw. Sumabog si Goldfinger, sinisigawan siya dahil sa kapilyuhan niyang iyon. Sinusubukan niyang balewalain, pero patuloy pa rin ang demonyo, nagbababala na hindi sapat ang kapangyarihan niya para ibalik siya sa pangalawang pagkakataon. Pinupuwersa siya nito na pahalagahan ang buhay niya, dahil ito na ang kanyang pangalawang pagkakataon, at hindi niya ito dapat sayangin.
Napapangiti si Joe dahil doon, at nagpapasalamat sa demonyo sa pagbabantay sa kanya. Bahagyang nakakahinga si Goldfinger, saka inaamin na ang halimaw na nakalaban niya ay parang hindi nagmula sa mundong ito. Dahil sa isiping iyon, naalala ng ating bida ang babaeng nakilala niya sa sinumpaang lugar na iyon, pero isinasantabi niya ito dahil sa ngayon, ang pagpapalakas. Ang mahalaga, sa sandaling iyon, naalala niya ang kanyang gantimpala kagabi, at agad niyang binuksan ang briefcase para ipakita ang mga banta ng malulutong na pera. Kinutya siya ng demonyo dahil isinugal niya ang kanyang buhay para sa pera, pero sumagot siya na kahit papaano sa ngayon, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa kanyang mga utang hanggang pagkatapos ng torneo. Tinitingnan ng kanyang sarili, sinabi niya na kailangan niyang gamutin ang sugat na ito bago bumalik sa eskwelahan. Hinihimas ang kanyang ulo, umungol siya tungkol sa kung paano kailangan pa niyang pumunta sa ospital, sa bangko, at sa mga klase sa parehong araw. Sa ospital, sinuri siya ng doktor at sinabi na mabilis gagaling ang sugat basta't panatilihin niyang malinis ito. Napapansin ang bilis ng paggaling, tinanong ng lalaki kung ang batang lalaki namin ay isang oracle, na sinagot naman niya ng oo. Agad-agad, nagbago ang pakikitungo ng doktor at tinangkang bentahan siya ng membership plan. Agad niya itong tinanggihan, at humingi na lang ng normal na gamot. Nakahinga ng maluwag na hindi pala nakakalaso ng dila ng halimaw. Pinanood niya ang doktor na mag-abot ng ointment, pero pagkasukbit niya ng bote, natigilan siya at tumitig na hindi makapaniwala. Tinanong niya ang doktor kung bakit kumikinang ang bote, pero binigyan lang siya nito ng kakaibang tingin. Iginigiit na isa itong ordinaryong lalagyan. Hindi talaga siya naniniwala, kitang-kita na kumikinang ito sa kanyang kamay. Sinusubukan ulit ng doktor na i-promote ang membership deal. Sinasabing makakatulong ang mga counseling session para sa kanyang mga guni-guni dahil sa stress, pero hindi niya pinapansin ang doktor. Sa labas ng pasilyo, napansin ni Joe ang kakaibang daloy ng enerhiya sa lahat ng dako. Inilahad ang kanyang kamay, nakita niyang mas lalong kumikinang ito at napagtanto na marahil ay konektado ito sa enerhiya ng bituin. Naalala ang laban sa ilalim ng lupa, hinala niya na ang laban ng iyon ang nag-udyok ng isang uri ng paggising. Ngumiti siya pagkatapos, iniisip na kung talagang nararamdaman na niya ang enerhiya ng mga bituin ngayon, mas mahusay niya itong masisipsip. Saka naman, may dumaang lalaki na nagliliwanag ng matingkad na berdeng aura, at pinilit ni Joe na umasal ng normal. Pagkaraan ng lalaki, sumulyap siyang muli at pinagpawisan ng malamig, iniisip na ang enerhiya ng bituin ng lalaking ito ay ibang klase. Huminto ang estrangherong may berdeng buhok, nakaramdam ng kakaiba, at nag-isip kung nasuri siya, pero binaliwala niya ito. Sa kanyang komunikador, may boses na nagsimulang sumigaw sa kanya, hinihingi na hanapin niya agad ang dayuhang bituin. Sinabi ng lalaking kulay berde ang buhok sa tao na kumalma, dahil balak niyang tumagal pa sa bansang ito. Sumagot ang boses, ipinapaalala sa kanya na ang hula ng boss ay nagtanda sa bituing dayuhan bilang banta ng antas ng boss, isa na kailangang bantayan ng Palladian. Inalis ang kanyang sunglasses, ang lalaking kulay berde ang buhok ay ngumisi at sinabing masyadong nag-aalala ang boss. Ipinahayag niya na kung ang bituing dayuhan ay talagang kaaway nila, dudurugin niya sila ng walang pag-aalinlangan. Kinabukasan sa paaralan, sinimulan ng punong guro na pag-alitan ng ating bida dahil sa pagliban sa klase at hindi pagsagot sa kanyang mga tawag. Humingi siya ng paumanhin at sinabing naipit siya sa ilang personal na bagay. Pinapagaan ng punong guro ang kanyang tono, nagpapakita ng mas maraming pag-aalala kaysa galit, ngunit tiniyak niya ito at tinanong kung ito ay tungkol sa torneo. Umiling ang matanda at ipinaliwanag na lubos ang kanyang tiwala sa kanya para sa torneo. Sa halip, tinanong niya kung matutulungan siya ng paaralan kung siya ay nasa tunay na problema. Ipinaalala niya sa ating binata na ang pangunahing prioridad ng paaralan ay tulungan at suportahan ang mga piling orakulo. Ngumiti si Joe at sinabi sa kanya na huwag mag-alala, nangangakong ibibigay ang lahat sa torneo, na sa wakas ay nagpapanatag sa punong guro. Ilang sandali pa, sina Shen at Su ay nagmamadaling lumapit sa habulin siya, nagtatanong kung ano ang nangyari. Naalala ni Shen na nabanggit ng kaibigan natin ang isang paraan ng pakikipaglaban noon at saka kinapa ang kanyang mga bulsa. Inilabas ang isang credit card at ipinaliwanag na nakapag-ipon sila ng $300,000 para sa kanya, na maaari niyang bayaran sa ibang pagkakataon.
Nang marinig iyon, natigilan siya sa pagtataka matapos mapagtanto kung gaano kaseryoso ang dalawa sa kanyang mga sinabi. Nagpasalamat siya sa kanila, ngunit inamin na nagbago na ang isip niya tungkol sa pagkuha ng teknik na iyon. Sa sandaling iyon, lumitaw si Wenhao, na mukhang di karaniwang mahiyain, at nag-alok ng $50,000 bilang paghingi ng tawad sa kanyang naunang pag-uugali. Nagpasalamat ang bida natin sa kanya sa pag-alala. Habang sinisimulan ni So na tanungin ang lalaking mapula ang buhok, tinatanong kung mayroon itong lihim na masamang balak. Inamin ni Wenhao na gusto lang niyang bumawi sa pagtawag kay Joe na manloloko at ngayon ay umaasa siyang maging magkaibigan sila. Lumapit si So at bumulong sa kanya, tinatanong kung dapat ba nilang payagan ang lalaki na sumali, at nagkibit-balikat ito, sinasabing wala siyang problema. Binalingan naman ni So si Wenhao at tinanong kung okay lang sa kanya na maging ika-4 na miyembro, at sumagot ito na hindi mahalaga sa kanya ang ranggo. Agad na sinubukan ni Shen na utusan siya, sinasabing kumuha ng isang bote ng tubig, na nagdulot ng mainit na pagtatalo sa pagitan ng dalawa. Ngumingiti lang si Joe, na pagtatanto na nakakita siya ng mga tunay na kaibigan. Mabilis na sumunod ang eksena kung saan tumatakbo siya sa treadmill, naalala na mas maraming enerhiya ang sinisipsip ng mga orakulo kapag nag-e-ensayo. Gayunpaman, ang bilis ng pagsipsip ay napakabagal. Kahit na nakasuot ang mga gamit sa pag-e-ensayo, karamihan sa enerhiya ay tumatagas pa rin. Napagtanto ni Joe na ito siguro ang dahilan kung bakit maraming tao ang hindi lumalagpas sa unang antas at sinabi sa sarili na kailangan niya ng mas mabisang paraan agad. Doon na pumasok si Shen at nagmungkahi ng isang laban, sinasabing mas epektibo ito kaysa sa nakakabagot na mag-isang pagsasanay. Bigla naman, nagkaroon ng pakiramdam ang ating bida na baka may punto si Shen dahil nagising ang bago niyang kakayahan noong laban na iyon. Sa isipang iyon, inutusan niya si Shen na tipunin ang lahat. Ilang sandali lang, si Shen at So ay naglunsad ng pinagsamang atake laban sa kanya. Sinalag niya sila, nakadarama ng kasiyahan sa resulta, bago sabihan ang dalawa na magpahinga. Itinuro niya na mahigit 1 oras na silang naglalaban habang si Shen at So ay humihingal. Inamin ni So na akala niya nagbibiro siya nang banggitin niya ang isang laban sa 2 pag-eensayo, at dagdag ni Shen na ang paraang ito ng pagsasanay ay sobrang epektibo. Pagkatapos ay tumingin siya kay Wenhao, na sinasabi na siya naman ang susunod, at ngumingisi ang kulay kastanyes na buhok, sabik ng sumubok. Pinagmamasdan ng grupo, napagpasyahan ni Joe na tama ang teorya, dahil bumibilis ang kanilang pagtanggap at mas mabilis silang magla-level up kaysa dati. Para sa kanya naman, dahil likas na mataas ang kanyang kakayahang tumanggap, kaya niyang itulak pa ang pagsubok. Sa mundong ito, ang mga suplemento ay dinidilute para maging ligtas, pero kahit ganoon, ang mga taong mababa ang kakayahang tumanggap ay halos walang nakukuhang benepisyo sa paggamit ng mga ito. Sa kabilang banda, ang kasanayang borrow power ay 100 beses na mas puro kaysa sa kahit anong suplemento, at kung siya sinisipsip ito ng walang pakundangan, literal na sisibog ang kanyang katawan. Ngunit kung makokontrol niya ang daloy at dahan-dahan niya itong matatanggap, posibleng napakabilis siyang tataas ng antas. Sa pag-iisip ng panganib na ito, inilulunsad ni Joe ang kanyang kakayahan, at agad na naglalabas ng malalakas na alon ng aura. Ang purong lakas ng enerhiya ay biglang nagulat sa kanya, ngunit makatwiran ito, dahil pinapahintulutan siya ng kakayahan na tumaas ng 2 antas sa isang bagsakan. Pinapatigas ang kanyang sarili, pinipilit niya ang enerhiya sa isang manipis at kontroladong agos at sinisimulan itong sipsipin. Naninigas ang kanyang katawan sa ilalim ng hirap, bawat kalamnan ay sumisigaw mula sa napakalaking presyon. Ibinubuhos ang lahat ng kanyang lakas. Napansin ni Joe kung gaano kabilis siyang napupuno ng enerhiya, mas mabilis kaysa sa anumang naramdaman niya. Pagkatapos ay dumating ang pagkasindak at parang sisubog ang kanyang katawan. Dahil wala siyang ibang nakikitang paraan, itinuro niya ang kanyang kamay pataas at pinakawalan ang sobrang enerhiya. Sumabog ang enerhiya sa mga alon, at napilitan ang kanyang mga kaibigan na protektahan ang kanilang sarili mula sa matinding pressure. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nakikita, nagbubulungan sa pagkabigla kung paano biglang naging napakalakas si Joe. Doon lumitaw si Goldfinger dahil naakit siya ng kaguluhan. Natigilan ng demonyo sa nakita. Siya, si Joe, basang-basa ng pawis, kalmadong sinabi sa kanya na nagawa niyang sipsipin ang lakas.
Halos hindi makapaniwala ang demonyo na nagawa iyon ng bata at pagkatapos ay napatanong ng malakas kung si Joe ba talaga ang kanyang pinakahihintay na kapareha. Tinanong niya ang boss kung may sinabi siya, pero iniba ng boss ang usapan sa pagsasabing masaya lang siya at hindi patay ang bata. Pagkatapos marinig ang lahat ng ingay, dumating ang coach na tumatakbo at nagtanong kung ano ang nangyari, at sinabi ni So sa kanya na si Joe ang nagpakawala ng lahat ng enerhiyang iyon. Nagulat ang coach na makita ang dami ng enerhiya ng bituin, at agad niyang sinabi sa mga assistant na dalhin ang panukat. Matapos sukatin ang kapangyarihan ng ating bida, nalaman nila na isa na siyang antas 3 oracle. Noong una, hindi makapaniwala ang coach, ngunit pagkatapos ay dali-dali siyang pumunta sa opisina ng principal para sabihin ito, dahil siya ang unang antas 3 oracle na nakita ng paaralan sa napakatagal na panahon. Samantala, tinanong siya ni So kung paano siya nakapunta sa mataas na antas ng napakabilis, at hiniling na turuan siya ng paraan. Sinabi niya sa kanya na ito ay dahil sa lahat ng pagsasanay na ginagawa niya, at nagpasya siya na sa susunod ay gagawin niya ito ng sarilinan, para hindi siya magdulot ng dagdag na problema. Nang marinig ito, nasasabik silang tatlo, at dinagdagan pa nila ang kanilang pagsasanay. Sa kabilang banda, tinanong naman ng ating bida ang kanyang amo kung bakit hindi siya nito pinagalitan ngayon. Sabi niya na sanay na raw siya. Pwedeng gamitin ni Goldfinger ang lahat ng kanyang kapangyarihan kung gusto niyang mas mabilis na umangat ang kanyang antas, dahil kailangan niyang lumakas si Joe, pero sinabi niya sa demonyo na hindi niya kailangang mag-alala. Nag-iipon siya ng napakaraming enerhiya ng bituin, at kapag nagtagal na siya sa bagong lakas na ito, muli siyang angat. Ganoon lang ka-simple. Narinig ito ng amo at natahimik bigla. Mabilis ang takbo ng panahon at papalapit na ang kompetisyon, at nagsasanay ang ating bida ng todo hanggang sa wakas, dumating na ang araw. Ang buong grupo ay nagkakagulo sa tuwa pagpasok nila sa lugar. Tuwang-tuwa si So dahil hindi siya makapaniwalang nakarating siya dito, at sinabi niyang ipagmamalaki siya ng kanyang ina. Ipinagmamalaki ni Shen ang kanyang kaalaman, sinasabing pinakamaraming kalahok ang taong ito. Sumabat si Wenhao at tinanong siya kung handa na siya para sa level 4 bracket. Medyo dismayado ang lalaki dahil hindi siya nakapag-level up sa tamang oras para sumali, pero nagkibit-balikat lang si Joe. Umaalingaw pa rin sa kanyang ang mga salita ng principal. Ulo na dapat ibigay mo ang lahat, at kung masyadong magulo ang mga bagay, sumuko na lang. Walang kahihiyan sa pagiging buhay para lumaban muli. Dahil ang mga arena para sa level 3 at level 4 ay hiwalay, naghiwalay silang tatlo, iniwan siya para maghanda ng mag-isa. Samantala, ang principal at coach ay pumasok sa VIP area, tumitingin sa paligid na parang mga bata sa isang tindahan ng candy. Napatawa ang coach, na sinasabing ito ang uri ng luho na kanilang hinihintay, lahat dahil sa wakas ay nagpadala ang kanilang paaralan ng isang mandirigma sa level 4 bracket ngayon. Biglang sumulpot si Principal Wang at binati ang principal sa paggawa ng dalawa. Matataas na antas na estudyante sa loob lamang ng ilang buwan. Nagpapakumbaba ang punong guro at sinasabing wala siyang kinalaman dito. Dahil lahat ito sa pagsisikap ng mga estudyante. Tinulungan niya lamang silang matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Nagpapasalamat din siya kay Wang sa kanyang tulong, dahil ibinigay niya sa kanya ang lahat ng mahalagang impormasyon tungkol sa kompetisyon. Pagkatapos ng reforma, nag-anunsyo ang gobyerno ng mga tulong pinansyal para sa mga nagwaging paaralan, at dahil sa mga tulong na ito, tataas din ang hirap ng paligsahan. Biglang may isang mayabang na lalaki na nagsabing may isang probinsyano na nakapasok sa VIP lounge at nagdudulot ng kaguluhan. Gusto ng punong guro na sumagot sa kanya, pero pinigilan siya ni Wang at sinabing huwag na silang makialam, dahil lahat sila ay mga punong guro ng mga eskwelahan na nanalo na sa kompetisyong ito noon. Sabi ng punong guro na iyon ay nakaraan na, at walang nakakaalam kung sino ang mananalo sa kompetisyong ito. Sinabi ng lalaking may puting buhok kay Ho na sulitin ang tagpong ito bilang una at huli para matandaan niya. Tinanong ng coach ang punong guro kung okay lang ba ang mga estudyante, dahil sumasali sila sa ganitong mataas na antas na kompetisyon sa kauna-unahang pagkakataon. Tinanong naman ni Ho ang coach kung ano ang tingin niya sa mga estudyante niya. Sumagot siya na lahat sila ay may talento. At si Joe ay isang pambihirang bata na mas mahusay kaysa sa anumang henyo. Sinabi sa kanya ng punong guro na kailangan lang nilang maniwala sa mga estudyante. Sa mga upuan,
Nagche-cheer ang klase para kay Joe, pero nag-aalala siya para sa kanya, at kinakabahan siya dahil ngayon lang siya nakapunta rito. Noong una, hindi siya makapaniwala na sumasali sa kompetisyon ng ating kaibigan, pero ngayon narito siya para suportahan siya. Noong isang linggo sa paaralan, iniisip niya na si Joe ay naging sumisikat na bituin ng akademya. Hindi na niya siya madalas makita, dahil ngayon ay hindi makipag-usap sa kahit sino mula sa mababang antas. Habang iniisip niya ang lahat ng ito, muntik na siyang bumagsak sa sahig, pero dumating ang ating bida at nasalo siya sa tamang oras. Tinanong siya kung okay lang siya, at nagpasalamat siya sa kanya, pagkatapos ay tinanong kung anong ginagawa niya dito. Sinabi niya na nakita niya siya, kaya lumapit siya para bumati. Inamin niya na iniisip niya na isa na siyang piling tao at hindi na makikipagkita sa kahit sino mula sa mababang antas. Sinabi niya sa kanya na ang mga kaibigan ay magpakailanman, at kahit anong mangyari, hindi sila mababago. Sa narinig niya, sumaya siya at iniisip na hindi nagbago si Joe. At tiyak na mananalo siya sa torneo. Ipinahayag ng tagapagbalita na ang mga kalahok ay papunta na sa entablado, at tuwang-tuwa ang kinatawan ng klase nang makita ang ating binata na lumabas kasama ang iba. Sinabi ng tagapagbalita na binabati niya ang lahat sa paligsahang ito, at ang kaganapang ito ay pangungunahan niya at ng kanyang kasamang si Lillian. Nang marinig ang pangalang iyon, naghiyawan ang mga tao, dahil isa siya sa pinakasikat na idolo sa buong bansa. Sinabi ng diva na narito siya para magtrabaho ng mabuti, at ngayon isa lamang siyang ordinaryong tagapagbalita, dahil ang mga kalahok ang tunay na mga bituin ng kompetisyong ito. Pagkatapos, ipinapaliwanag ng tagapagbalita ang mga patakaran na mula sa 12 akademya mayroong 48 na kalahok, 16 sa antas 4, at ang natitirang 32 sa antas 3. Sabi niya na ang bulwagan ay para lamang sa antas 4, at ang mga ranggo ay ibabatay sa mga iskor mula sa parehong antas, na kalaunan ay i-convert sa mga puntos. Ang mga kalahok ay maghaharap isa-isa, at ang mananalo ay uusad. Haharapin niya ang nanalo sa ibang laban hanggang sa may isa na lamang na manlalaban ang matira. Ang oras ay limitado sa 30 minuto, at ang laban ay magtatapos kapag isang kalahok ay sumusuko o wala ng kakayahang lumaban. Sabi ni Lillian na mas mahigpit ang mga panuntunan para sa paligsahan ngayong taon, pero walang dapat ikabahala, at sinabi niya sa lahat na tumingin sa pinakatoktok ng haligi. Tuwang-tuwa ang mga tao nang makita nila ang S-rank celebrity na si Bai Yu na nakaupo sa hall. Para ipakita ang kanyang malakas na kapangyarihan, basta na lang niyang inalag ang sahig gamit ang isang daliri. Ipinaliwanag ng announcer na inilagay ng master ang espesyal na ring na ito, na nagpoprotekta sa mga manunood mula sa mga ligaw na atake, kaya rin niyang ayusin agad ang ring pagkatapos ng bawat laban. Sinabi rin niya na ang mga kalahok na isuot ang mga hiyas, dahil nagsisilbi itong patunay na sila ay kalahok, at kaya rin silang protektahan sa mga mapanganib na sitwasyon. Nagbubulungan ang lahat na talagang nakakatakot ang isang S-rank, at iniisip ng ating bida na halos kapantay na niya si Gojo sa lakas. Mukhang wala siyang pakialam sa lahat ng bagay kaya hindi man lang siya kinakabahan. Sabi ng idol na ang mga resulta ay makikita sa mga hiyas, at opisyal niyang inanunsyo na nagsisimula na ang kompetisyon. Ang unang laban ay natapos sa loob lamang ng 17 minuto, at ang nanalo ay si Xiaoran. Sabi ng principal hindi siya makapaniwala na isang S-rank na Oracle ang personal na nangangasiwa sa torneo, na nangangahulugang ang mga laban ngayong taon ay magiging lubhang mahirap. Sabi ni Principal Wang na lahat ito ay dahil sa pagkakaiba ng Level 4 at Level 3, dahil ang mga Oracle na Level 4 ay may ganap ng kontrol sa kanilang mga teknik sa pakikipaglaban. Ang mga sikat na paaralan ay sobrang yaman kaya ang pagbili ng mga teknik na C-rank ay halos pang-araw-araw na gawain na nila. Ang tanging dahilan kung bakit lagi silang nananalo sa torneo ay dahil ginagamit nila ang perang bigay upang bigyan ng kanilang mga kalahok ng pinakamahusay na mga potion at teknik sa pakikipaglaban. Ngunit ngayong taon, ang mga bagay ay malapit nang lubusang magbago. Ang ika-5 laban ay sa pagitan ni Lan Chin at Lizzie, at sa labang iyon, nilalaro lamang ni Chin ang kanyang kalaban sa pamamagitan ng pag-ilag sa bawat isa sa kanyang atake. Pagkatapos, gumagamit siya ng teknik sa pakikipaglaban na nakabatay sa kakayahan at pinipigilan ang kanyang kalaban bago siya magpakawala ng huling atake at manalo sa laban. Tuwang-tuwa ang mga tao sa panonood nito,
at maraming nag-iisip na gumagamit siya ng isang uri ng mahika ng palihim. Nang makita iyon, gulat na gulat ang punong guro dahil ang ganitong uri ng kakayahan ay makukuha lamang ng isang mataas na ranggong orakulo. Nakaramdam ng pagmamalaki si punong guro Wang at sinabing isa siyang henyo na nagawang para makamit ang kakayahang ito sa mas murang edad. Sinabi ni Principal Au sa kanya na hindi bale kahit mayroon siyang ganoong kakayahan, ngunit tinukso siya ni Wang sa pamamagitan ng pagtatanong kung bakit niya sinubukang kunin siya kung totoo iyon. Sagot ni Principal Lee na isa lamang itong maagang paggising at wala nang iba pa. Sa ika-6 na laban, hindi man lang pinayagan ni Wang ang kanyang kalaban na umatake at tinapos ang laban sa loob lamang ng 5 segundo. Dahil doon, iniisip ng karamihan na ang nagliliyab na orakulo ang malamang na mananalo sa torneo ngayong taon. Naniniwala ang isa pang prinsipal na walang makakapantay sa estudyanteng personal na tinuruan ni Principal Lee. Para magyabang, sinabi ni Lee na ang mga asong kamakahol ay hindi nanunuklaw, pero sinabi ni Wang sa kanya na maghintay at manood na lang. Sino ang nag-iisip na ang labanang ito ay masyadong mataas para sa kanya dahil sa napakababang ranggo niya na kahit ang pagpasok pa lang sa tournament na ito ay isang himala na. Maaari siyang magtaas ng noo kung mananalo si Joe kahit isang laban o basta magpakitang gilas man lang. Pagkatapos ng ika-7 laban, ang ating bida ang susunod na sasabak at iniisip kung anong klaseng mandirigma ang kanyang makakalaban. Sabi ni Goldfinger na hiramin niya ang kanyang kapangyarihan at tapusin ang laban ng mabilis, pero sabi niya na kung pag ginawa niya iyon, makukuha niya ang atensyon ng lahat at malalagay siya sa totoong gulo kung iimbestigahan siya. Papunta siya sa ring, nakasalubong niya si Chin. Sinabi niya sa kanya na malas niya at siya pa ang nasa huling laban dahil ang kalaban niya ay isa sa pinakamalakas at ang pamamaraan niya ng paglaban ay sobrang lakas na kahit ang isang D-rank na Oracle ay hindi kayang tiisin ng lubusan. Nagtanong ang ating bida kung hindi ba mapanganib gumamit ng ganoong kalakas na pamamaraan sa mga laban ng mababang ranggo. Ipinaliwanag ni Chin sa kanya na kayang harangan ng batong hiyas ang isang nakamamatay na atake, pero kahit na, malaki pa rin ang pinsalang matatamo niya dahil ito ay ang mapait na katotohanan ng labanan. Sa sinabi niyang iyon, tinanong niya kung bakit niya siya tinutulungan at sinabi naman nito na magkakampi sila dahil pareho sila ng layunin, iyon ay talunin ang lahat ng mayayabang na hanggal. Bago umalis, sinabi niya na umaasa siyang tutulungan siya nito, pero dahil napakalakas ng kalaban niya, malaking tulong na kung kaya man lang niya itong mapagod kahit kaunti. Nang marinig iyon, nag-isip siya kung talagang kasing lakas nga ba ng kalaban niya gaya ng sinasabi nito. Sa wakas, magsisimula na ang huling laban ng unang round at malakas na naghiyawan ang mga tao habang pumapasok sa ring ang ating bida. Iniisip niya na, parang ang sarap ng mainit na pagtanggap na ito, pero sa totoo lang ang mga hiyawan na iyon ay para kay Contestant Lei, na pumapasok na parang huminto sa pagiging miyembro ng Avengers. Sabi ng tagapagbalita na walang umaasang si Lei Che ang makakalaban sa huling laban. Naging isang Oracle siya sa edad na 12 lamang at sa loob lang ng 4 na taon umangat siya sa level 4 Oracle. Nakatanggap din siya ng pambansang sertipiko kasama ang isang imbitasyon mula sa guild. Hindi magiging mali kung tawagin siyang pinakamagaling na manlalaban sa bagong panahon na ito. Pagkakita sa kanya na pumapasok sa ring, ang mga tao ay naghiyawan at nagbunyi para sa kanya. Nag-alala ang class rep, dahil wala ni isang taong nag-cheer para sa ating bata. Sabi ng isang lalaki sa crowd kay ate na maraming fans si Lei dahil malakas at gwapo ito. Samantala, ang kalaban niya ay mukhang ordinaryong lalaki lang na mainitan ng ulo. Nang marinig niya iyon, sumagot siya na sinusuportahan niya si Joe dahil isa itong tunay na mabait at mahinahong bata. Pagkatapos noon, nagtatalo na silang dalawa at nagtataka ang mga tao sa paligid kung ano ba ang nangyayari. Lahat ay sabik makita kung paano maglalaro ang henyo sa laban na ito at kung kaya ba niyang talunin ang walang talo. Akademya ng Lian Guang. Sabi ng anunsyador na magsisimula na ang laban, pero pinutol siya ni Lilian at nagtanong kung nakalimutan niyang ipakilala ang isa sa mga manlalaban. Mabilis siyang humingi ng paumanhin at inamin na nakalimutan niya sa sobrang excitement. Pagkatapos noon, ipinakilala niya si Joe bilang bituin mula sa Lady Oracle Academy at ito ang unang beses na sumasali ang kanyang akademya sa kompetisyon. Maliban doon, wala na siyang ibang mahalagang impormasyon tungkol sa kanya.
Napaisip siya kung dapat man lang sanang binilhan siya ng eskwela ng isang teknik bago magsimula ang torneo. Nagsimula ng mag-usap ang mga tao. Masama tungkol sa kanya at iniisip kung paano lalaban ng isang katulad niya laban sa isang henyo. Sumambulat ng tawa ang lalaking may bandana at malakas na tinutokso ang class rep. Samantala, sinabi ni Principal Wu sa principal na nakakalungkot na kailangan nilang harapin ang sumisikat na bituin ng kanilang akademya sa kanilang unang taon, ngunit hindi sila dapat mag-alala dahil matatapos din ito agad. Sinabi ni Guang Kaiho na kailangang magsimula ang lahat, kaya kailangan niya lang itong balewalain at magpakalma. Sa loob ng ring, sinabi ni Lei sa kanya na naaawa siya dahil sa kanyang unang torneo, kailangan niyang harapin siya. Pero sinabi ni Bro sa kanya na magmasid ng mabuti sa laban. Biglang sumugod patungo sa ating lalaki at nakarating mismo sa kanyang tabi. Sabi niya sisimulan niya ang laban na ito sa paggamit lamang ng 10% ng kanyang buong lakas, dahil kahit matalo siya sa unang laban, maaari pa rin siyang magmukhang kahit kaunti ay disente. Akala ni Lei nagpapabait siya, pero naiirita siya dahil sinabi na niya sa kanya minsan na lumaban ng normal. Pagkatapos, sinabi ng announcer na hindi mapigilan ng henyo ang kanyang sigasig at inanunsyo na ang huling laban ng unang round ay opisyal nang nagsisimula. Sa gayon, ginamit ni Lei ang kanyang bilis para atakihin ang aming bata at napakabilis niyang kumilos na para bang gumamit siya ng Shadow Clone Jutsu para gumawa ng maraming kopya ng kanyang sarili. Dagdag pa rito, lahat sila ay sumugod ng sabay-sabay. Iniisip ng bawat kalahok na nanunood na magiging napakahirap talunin ang henyo, at iniisip ni Principal Wu na walang sino man ang posibleng makatalo sa kanya. Akala ng henyo na hindi gumagalaw ang aming bata dahil hindi niya ito makita, at naniniwala siya na si Guang lang ang makapagbibigay sa kanya ng matinding pagsubok. Iniisip na ito na ang katapusan, naghahanda na siyang magbigay ng huling atake. Ngunit nang lumalapit siya, tinanong siya ni Joe kung hindi ba siya iiwas bago niya ito biglang suntukin sa mukha. Sa nakita nila, gulat ang lahat kung paano ito nangyari. Nasangga ng ating bata ang atake ni Lei at agad na nakasuntok. Kadalasan, naiilaga ng henyo ang anumang atake sa bilis niya, pero ang tanong ngayon ay kung nagpabeya lang siya o talagang hindi niya naiwasan. Nagsimulang isipin ng mga tao na gumamit ng kung anong daya ang ating bata dahil walang ibang nakakatama sa henyo. Nakikita niya iyon, iniisip niya kung may nasira siyang lihim na patakaran tungkol sa kung sino ang pwede. Pagkatapos ng unang tama, sinabi ni Wang sa punong guro na malinaw na may kahanga-hangang galing ang kanyang estudyante. Sinabi ni punong guro Wu na tiyak na nandadaya sila dahil walang mas mabilis kay Lei, ngunit sumagot ang punong guro na kung nandadaya sila, nahuli na sana sila ng mga nakatataas. Sinabi ni punong guro Li na tumahimik na siya dahil nagpapakita siya ng masamang halimbawa sa kanyang pagrereklamo. Iminungkahi niya na tahimik na lang silang manood ng laban dahil hindi pa tapos ito. Sa sandaling iyon, sumigaw din ang Pikachu, na iginigiit na hindi pa siya tapos. Inamin niya na, hindi sineryoso si Joe dati at ngayon ay nanunumpa na ibubuhos ang lahat. Kumukulog at kumikidlat sa paligid niya habang naghahanda ng isa pang atake, sumisigaw na halos hindi niya makontrol ang kanyang mga kapangyarihan. Patuloy na nagpapatawag ng mas maraming kidlat si Lei, ngunit kalmado lang ang ating bida, hindi man lang kumukurap. Nakakatawa pa nga sa kanya na ganito karaming enerhiya ng bituin ang nasa loob ni Lei. Biglang may sumulpot na dilaw na kidlat na dumaan kay Joe, kaya nabigla siya. Tumama ang lalaki sa harang at tumalbog-talbog sa arena na parang isang napaka-aktibong pinball, bumibilis sa bawat pagtama. Sumisigaw ang announcer na si Lei. Ilalabas na ang kanyang trump card, habang patuloy lang na nagdadagdag ng walang kwentang palaman si Lilian. Nakangisi si Lei, kumbinsido na panalo na siya, at sumisid mula sa itaas para magpakawala ng napakalakas na sipa. Hindi man lang umiwas o nagtanggol ang ating bida. Sa halip, kalmado siyang nagpakawala ng isang suntok diretso sa mukha ni Lei. Dahil sa lakas ng momentum ng pagsugod ni Lei, bumagsak siya sa sahig ng arena at hindi makontrol ang paggulong. Sinigawan siya ni Joe na sana umatake na siya kanina nung may pag-asa pa siyang manalo. Pagkatapos, inanunsyo ng tagapagbalita na bumagsak na naman si Pikachu. Sa pagkakataong ito, ang bato lumilipat sa pula, nagkukumpirma na hindi na makakalaban ang Pokemon. Habang ipinagdiriwang ng tagapagbalita ang tagumpay ni Joe,
Nagtataka siya sandali kung okay lang ba si Lei, bagamat dapat ay napigilan ng bato ang anumang nakamamatay. Pumalakpak ng malakas ang mga tao, nagulat sa bilis ng pagtatapos ng laban. Sa pagkatalo ni Lei, pumasok si Qin para sa ikalawang quarter-final match at nakuha ang panalo ng hindi man lang pinagpawisan. Kasunod ay si Wong, na madaling dinurog ang kanyang kalaban ng hindi pinagpawisan. Para sa mga manonood, tila walang makapipigil sa lakas ng halimaw, ngunit karamihan ay napapatingin kay Joe. Pagkatapos, binigyan sila ng batang magulo ang buhok ng isang napakasamang tingin na nagpa. Buong seksyon natigilan sa takot. Sa ika-4 na laban, si Ran mula sa ibang paaralan ng Oracle ay humarap sa ating bata at nagpakita ng matinding laban. Gayunpaman, nailagan ni Joe ang bawat atake ng may kahusayang veterano. Tinapos niya ang laban sa isang magaan na suntok sa ulo ni Ran, na nagpabagsak sa kanya sa lupa. Habang pinapanood mula sa itaas, nagkomento ang mga opisyal na hindi pa rin gumagamit ang ating bata ng anumang teknik sa pakikipaglaban, umaasa lamang sa purong pagkontrol ng enerhiya. Nagtataka ang isa sa kanila kung maaaring itinatago niya ang kanyang tunay na antas, o mas masahol pa, gumagamit ng droga, na magiging isang seryosong paglabag sa mga patakaran ng torneo. Balik sa arena. Nagsimulang mag-hype ang announcer tungkol sa semifinals, tinawag si Joe para labanan ang isa pang fighter, si Leo. Natigilan siya sa gitna ng pangungusap nang pumasok sa entablado ang mga opisyal na nakasuot ng maitim. Nagbulungan ang mga manunood dahil nagtataka kung sino sila. Inutusan ng isang inspector ang ating bida na magsuot ng espesyal na gamit at pakawalan ang kanyang star energy. Napagtanto ng mga tao na mga inspector pala ng tournament ang mga ito at nagsimulang magbulong-bulungan, naghihinalang si Joe ay inaakusahan ng pandaraya. Nagsimulang pawisan ang bata dahil baka lumabis siya ng kaunti at nagpa siya na limitahan ang kanyang mga kapangyarihan. Binasa ng mga inspector ang mga resulta, na nagsasabing ang mga reading ay stable at nasa loob ng limitasyon. Pagkatapos, ipinapahayag nila sa madla na hindi nandadaya ang kalahok. Sila ay humahakbang palayo, at pagkatapos ay sumigaw ang tagapagbalita sa pagtataka na ang ating bida ay opisyal na kinumpirma bilang level 4 at ang semifinal ay handa nang magsimula. Pinoproseso ito ng madla sa loob ng ilang sandali at pagkatapos ay nagbubunyi na ang ating bida ay tunay ngang lihay timo. Sa kabilang dako ng entablado, nagsimulang manginig si Leo at namutla ang kanyang mukha habang nagsingkin ang realisasyon. Nang magsimula ang laban, ito ay agad na natapos nang patumbahin siya ni Joe ng isang malakas na suntok. Halos mawalan ng kontrol ang tagapagbalita. Ang kanyang boses na sumisigaw sa mikropono habang patuloy namang nagdaragdag ng walang kwentang pampuno si Lilian. Doon sa mga upuan, si Principal Wang ay bumaling kay Principal natin, pinupuri siya sa paghubog ng isang estudyanteng napakagaling. Mayabang namang tinanggap ng lalaki ang lahat ng papuri at ang ibang mga principal na dating nanunuya sa kanya ay nagmamadaling lumapit para purihin din siya. Ngumingiti siya ng magalang, bagamat medyo hindi siya komportable sa atensyon. Sa kabilang banda, sina Lee at Yu ay nanunood na may halatang inis, naiirita sa biglaang dagsa ng mga nagpapa-impress. Si principal natin ay pinayagan ang sarili ng umiti ng may pagmamalaki, iniisip na tinupad nga ni Joe ang kanyang pangako at ipinagtanggol ang karangalan ng kanilang paaralan. Muli sa arena, tinawag ang huling semifinal at si Qin ay umakyat sa entablado na may panahong determinasyon. Sa tapat niya, humakbang si Wang, ang mga mata niya ay nagniningning na parang gutom na hayop na nakakita ng kanyang susunod na biktima. Ang mga nakababatang estudyante ni Qin ay sumigaw ng paghihikayat mula sa mga upuan, na bahagyang nakagambala sa atensyon ni Wang. Nakita niya ang butas sa kanyang depensa at sumugod pasulong, inihahanda ang kanyang atake. Gamit ang malayang kamay ng ulap, ibinagsak niya ang atake sa dibdib nito. Hindi na tinagsihang, bahagya lamang na napairita, at pagkatapos ay tinitigan siya. Pababa, nagsisimulang gumuho ang kanyang kumpiyansa habang pumapasok ang takot, na pagtatanto na bahagya lang siyang nasugatan ng atake. Hinawakan ni Wang ang kanyang pulso nang hindi nahihirapan, tinatanong kung talagang sa palagay niya ay may talento siya. Sumagot si Qin, sinasabing lumayas siya, at siniko niya ang kanyang mukha. Hindi man lang siya kumurap, at sinabi na nakakatawa ang sitwasyon. Ang desperasyon ang nagtutulak sa kanyang susunod na galaw habang naghahanda siya ng isa pang atake at tila ibinalot siya sa kanyang mahika hanggang magmukha siyang mommy.
Pagkatapos ay gumagamit siya ng mga sipa na parang hangin at paulit-ulit niyang pinagsusuntok ang kanyang binalot na katawan. Sa isang saglit, bahagya siyang nakahinga, kumbinsido na. Tumama lahat ng kanyang mga suntok at malamang may nagawa ngang pinsala. Ang pag-asang iyon ay biglang nawasak nang biglang tumayo si Wang sa kanyang likuran na parang multo, anupat nagpabago ng kulay ng kanyang mukha dahil sa takot. Sinubukan niyang lumingon sa hindi makapaniwala, nagtataka kung paano siya nakagalaw ng ganoon kabilis, ngunit huli na ang lahat. Ibinayo niya ang kanyang kamao sa kanya gamit ang kanyang galit na sining ng dugo at ipinadala siya papalipad sa harang, na nagkabitak. Habang kumakalat ang mga piraso, napaluhod si Qin, halos hindi makahinga habang sinasabi ng tagapagbalita na si Wang ngayon ang nakalamang. Iniwas ng kanyang mga nakababatang kasama ang kanilang mga mata na puno ng luha dahil hindi nila kayang tiisin ang tanawin. Sa kanya na lubusang matalo. Pinipigil ni Principal Wang ang kanyang mga kamao, tahimik na nagmamakaawa sa kanyang pambato na magsikap. Nanatiling walang galaw si Qin habang nakatingin sa pulang tag na nakahiga sa tabi niya. Nanginginig ang kanyang boses habang ibinubulong na hindi niya kayang matalo. Ang pagkakita sa pulang tag ay nagpapaalala sa kanya ng isang pangyayari sa paaralan, kung saan napasok siya sa isang silid na puno ng nag-aalalang mga estudyante. Sinabi sa kanya ng isang babae na umiiyak na kung magsara ang akademya, mapipilitan siyang huminto sa pag-aaral sa kabila ng pangarap niyang maging isang oracle. Pagkatapos ay inakbayan niya ang dalawang babae sa isang nakakapanatag na yakap, nangangakong hindi hahayaang mangyari iyon. Sumumpa noon si Qin na mananalo siya sa paligsahan para madala sa akademya ang pondong kailangan nito para manatiling bukas. Bagaman parang hindi kumbinsido ang dalagang itim ang buhok, iginiit ni Qin na hindi niya binawi ang kanyang salita. Kinapa ng dalaga ang kanyang bulsa at inilabas ang isang pulang agimat, gawa ng kamay para sa swerte. Napainit ng sandaling iyon ang puso ni Qin, at nangako siyang lalaban ng buong lakas. Sa kasalukuyan, inaabot niya ang agimat, muling ibinubulong na nangako siya. Wala namang pakialam si Wang at tinapakan ng agimat para sa swerte. Nang walang pakialam, kinukot siya kung ito lang ang kaya niya. Sinisipa niya ito ng malakas habang nakabulsa pa rin ang kanyang mga kamay. Ang kanyang kristal ay nagiging pula at nawalan siya ng malay, ngunit patuloy pa rin si Wang sa panunukso. Sumisigaw ang announcer na tapos na ang laban, ngunit muling itinataas ng halimaw ang kanyang paa, handa na siyang durugin. Nagsisimulang magpanik ang mga tao at sumisigaw ang announcer na may pumihil sa kanya. Natatakot na nakatingin ang mga manunood, nagtataka kung ano ang planong gawin ng halimaw. Bumabagsak ang boses ni Principal Wang habang nagmamakaawa siya na may sumaklolo sa kanyang estudyante. Hinihingi ng isang opisyal si Master Bayek, ngunit ang lalaki. Nananatiling kalmado, sinasabing kontrolado ang sitwasyon. Samantala, mariing inihampas ni Wang ang kanyang paa pababa na may malupit na puwersa, nag-iiwan ng malalim na marka sa arena. Gayunpaman, nanlalaki ang kanyang mga mata at napagtanto niyang wala na ang kanyang target. Nakatayo na ngayon ang ating bida doon na karga si Qin, na iligtas siya sa tamang oras. Hinahamon niya ang halimaw, tinatanong kung ganito ba ang uri ng pang-aapi na itinuturo ng kanyang paaralan. Umikot si Wang, galit na galit ang mga mata at isinigaw ang pangalan ni Zhou. Sumigaw ang announcer sa ginhawa, nagpapahayag na nailigtas ng ating batang lalaki si Qin sa tamang oras. Sumugod si Principal Wang para alalayan ang kanyang sugatang estudyante. Nagpapasalamat sa langit sa pagligtas sa kanya. Nagiging balisa ang mga tao dahil hindi sila makapaniwala na tinangka talaga ng halimaw na tapusin siya pagkatapos niyang matalo. Walang pakialam si Wang at lumalakad papunta sa ating bida, buong tapang na nagpapahayag na papatumbahin niya ang sino mang humadlang sa kanyang daan. Ang kayabangang iyon ang tuluyang nagpasiklab kay Zhou. Tinitigan siya ng ating bida ng masama at hinamon ng halimaw na sumubok. Itinutulak palayo ng mga doktor ang dalaga habang hinihimok ng anonsyador ang mga tauhan na mabilisang ihanda ang arena para sa susunod na laban. Sa itaas ng mga upuan, nagtitipon ang mga kaibigan ng ating bida kasama ang klase. Tinanong ni Rep. Shen kung ano na ang sitwasyon at sumagot siya na nakarating na si Zhou sa finals, pero aminado siyang may kakaiba sa kalaban. Pinayuhan ng kaibigan ng principal natin ang ating bida na mag-ingat at pagkatapos ay sinigawan ng ating bayani na huwag maliitin ang kanyang kaharap. Nagliyab ang diwa ni Zhou at tiniyak na hindi na kailangang mag-alala.
Sa arena, kinutya ni Wang ang ating bida dahil akala raw nito may pag-asa siya, pero sumagot siya na masyado raw madaldal ang lalaki. Ngumisi siya at tinanong kung nandito ba talaga ang halimaw para lumaban o para magdadalang. Habang naghaharap ang dalawang panig, ang kanilang mga aura ay nagningning ng husto. Ginagawa itong agawan ng lakas. Ipinahayag ng tagapagbalita na opisyal nang nagsimula ang laban. Agad na kumilos si Wang, biglang sumuntok, ngunit parang walang epekto ito sa ating bida, hindi man lang natinag. Ngumisi ang halimaw, nanguuyam na akala niya mas matapang si Joe, ngunit agad namang tumugon ang ating bida na ninakaw niya ang mga salita mula sa bibig nito, kaya naman pinagpawisan ang lalaki. Sinagad pa lalo ng bro, tinanong kung ito na ba talaga ang antas ng isang nanalo sa nakaraang torneo. Susubukan niya sanang hawakan, pero bahagyang nakailag si Wang. Inilabas ni Wang ang kanyang galit na galing sa dugo. Iniipon ng lakas sa kanyang kamao habang ang dalawa ay nagsisimulang magpalitan ng suntok ng buong bilis, walang gustong magpatalo. Gulat na sigaw ng announcer na ngayon lang siya nakakita ng level 4 fighter na sumugod ng ganito katindi. Kahit ang mga kaklase ni Joe ay natulala, napagtanto na nagtitipid pala ng lakas ang ating bida sa lahat ng kanilang sparring. Muling nasa loob ng arena, nagpakawala si Joe ng isang malakas na uppercut diretso sa panga ni Wang. Ang kanyang guro at principal ay nakatitig na gulat, hirap paniwalaan na ganito kalakas ang kanilang estudyante. Sumabog ang dugo mula sa bibig ni Wang habang iniisip kung paano siya napuwersa ng ganito, siya pa naman ang inaasahan na malakas. Ang isiping iyon ay lalo lamang nagpapasiklab sa kanyang galit, at itinutulak pa niya ang kanyang kakayahan. Lumitaw si Goldfinger, at itinuro na literal na pinipilit ng lalaki ang enerhiya ng bituin sa kanyang katawan para palakasin ang kanyang lakas. Sa sumunod na sandali, naglaho si Wang sa isang iglap, pero nasa sabayan ni Joe ang kanyang mga galaw. Pagkatapos ay naghanda siya ng siko at naisip sa sarili na walang silbi ang bilis laban sa kanyang kakayahang umunawa. Samantala, sa control room, kinakabahang nagtanong ang isang opisyal sa master kung dapat nilang suriin ang antas ni Wang dahil mabilis itong tumataas. Kalmado pa rin, ipinaliwanag niya na ito ay dahil lang sa dugo ng kanyang pamilya. Ang galit na sining ay nagtutulak sa kanya ng isang antas kaya hindi ito pandaraya. Pagkatapos ay inaamin niya na ang tunay na pag-uusisa ay nasa ating bata na hindi pa rin nagbibigay ng lahat, at ang master ay hindi maiwasang magtaka kung hanggang saan makakarating ang batang ito. Balik sa ring, ang dalawang manlalaban ay patuloy na nagpapakawala ng mabilis na suntok na parang dalawang sabog na nag-aagawan para sa isang French fry. Ang mga kaibigan ni Joe ay nanunood na kinakabahan, sumisigaw si Shen na ang ating bida ay natutulak pa atras. Mabilis siyang itinama ng pulang buhok, sinasabing perpektong sinasangga ni Joe ang mga suntok ng halimaw. Sa arena, ang ating bida ay nananatiling nakatuon, umiiwas at sumasalikod sa pamamagitan ng sunod-sunod na suntok, naghahanap ng pagkakataon. Sa wakas, gumanti si Joe ng isang malakas na suntok na pilit na pinatamaan ang halimaw. Ang impact pa lang ay nagpabiyak na sa sahig at nagpaurong ng kaunti kay Wang. Sumugod ang ating bida ng isa pang malakas na atake, at sinabi ni Wang na si Joe ang unang mandirigma na nagtulak sa kanya hanggang dito. Dahil sa pride at galit, lalo pa niyang pinalakas ang kanyang blood arts, sumisigaw na siya pa rin ang pinakamalakas. Hindi natitinag, tinukso siya pabalik ng ating bida, tinatanong kung iyon lang ang kaya niyang ibigay. Pagkatapos ay ginamit niya ang borrow power skill, at ang kanyang level. Nagsisimula ring tumaas, muling nagharap ang dalawang malalakas, ang kanilang mga kamao ay sabik na para sa karagdagan. Napagtanto ni Joe na malinaw na niyang mabasa ang atake ng kanyang kalaban. Gamit ang kanyang husay sa pag-unawa, napansin din niya na ang kahinaan ng halimaw ay ang kanyang puso. Agad-agad, itinutok ng ating bida ang isang siko sa dibdib ng lalaki, kaya't nanlaki ang mga mata ng halimaw sa gulat. Ang dagok ay halos nagpaubos ng hangin sa kanya, ngunit hindi pa tapos si Joe. Agad niyang sinundan ng isa pang atake, na nagtulak kay Wang na magtanggol. Sinalag ng halimaw ang sunod-sunod na suntok, bawat isa ay mas mabigat kaysa sa nauna. Habang iniisip ng may pagtataka na ang bilis at lakas ng ating bida ay patuloy pa ring tumataas, ayaw tanggapin ng lalaki ang pagkatalo at itinutulak ang kanyang mga sining ng dugo lampas sa limitasyon nito.
Pagkatapos ay ipinahayag ng ating bida na tapos na ang laban, at kinakargahan ang kanyang kamao ng purong enerhiya ng bituin. Sumigaw si Wang na mamatay siya at nagpadala ng isang malaking suntok. Nagbanggaan ang kanilang mga kamao, na nagdulot ng isang malaking pagsabog na nagpakalat ng mga alon ng pagkabigla sa buong arena. Itinaas ng mga manonood ang kanilang mga braso, na pinoprotektahan ang kanilang sarili mula sa malakas na pagsabog. Ang punong guro ay nakatutok sa laban, na nagmamadaling nagtatanong kung ano ang nangyari. Habang ang pagkawala ng usok, anunsyo ng tagapagbalita na nakatayo pa rin si Wang. Ngunit sa sumunod na sandali, bumagsak ang halimaw at ang kanyang kristal ay nahulog sa lupa na ngayon ay pula. Ang huling nakatayo ay walang iba kundi ang ating bida. Sa gayon, opisyal na inaangkin ng latest school ang unang pwesto sa ika-4 na antas pati na rin ang buong kampyonato. Ang mga kaibigan ni Joe ay nagsimulang magdiwang ng husto, sumisigaw na sa wakas ay nanalo sila sa torneo. Ang kanyang guro at ang punong guro ay nagalak din para sa kanya, sumisigaw na ipinagmalaki niya ang kanilang paaralan. Tumulo ang luha sa mukha ng punong guro habang idinedeklara niya na hindi na sila magkakaroon. Para hindi na kailangang magpalimos ng pera, habang walang emosyon ang kanyang guro sa kanyang dramatikong reaksyon. Ang mga parehong principal na nangungutya sa kanya kanina ay dali-daling lumalapit para batiin siya, walang hiyang nagpapakitang gilas para makabawi. Samantala, nagngingit-ngit sa galit ang principal ni Wang dahil sa kahihiyan, at kahit ang principal na pumangalawa noong nakaraang taon ay hindi alam ang gagawin. Labis na ikinagulat ni Principal Lee, tuluyan siyang iniwan ng kanyang inaasahang kakampi at tumakbong palayo nang hindi lumilingon. Nagpa siya na ring umalis si Master Bai, dahil tapos na ang paligsahan at taimtim siyang pinasalamatan ng opisyal sa kanyang mga pagsisikap. Paglabas niya, biglang sumingkit ang mga mata ni Bai nang mapansin ang dalawang hindi pamilyar na tao na nanonood mula sa gilid. Agad niyang inisip kung narito sila para magmatsyag kay Joe. Bumulong ang isang matandang lalaki sa babaeng katabi niya na hindi niya inaasahan na ang ganoong kapantay na paaralan ay makakalikha ng isang halimaw. Tinanong niya kung kaya ba nitong dalhin ang ating bida sa kanilang samahan. Inamin ng babae, si Lin, na magkaibigan sila noong bata pa, ngunit ngayon ay hindi na siya nakikilala ni Joe. Gayunpaman, ipinapangako niyang gagamitin niya ang lahat ng makakaya niya upang hikayatin itong sumali sa kanila. Sa loob ng arena, ang nagwagi na koponan ay nakatayo ng buong pagmamalaki sa entablado. Kumikislap ang mga kamera habang ang itinataguyod ng principal na Liv ang pagkahuli sa klase, sinasamantala ang tagumpay. Nakangiti ang ating bida para sa mga litrato habang iniisip niya na mas mahirap ito kaysa sa tunay na laban. Kinabukasan, tinawag siya ng principal at inamin na malaki ang utang na loob niya sa kanya dahil sa pagdadala ng panalo. Tapat sa kanyang salita, ibinigay niya kay Joe ang Black Crystal, na ikinatuwa ng labis ng demonyo. Gayunpaman, binalaan siya ng principal na marami ng malalaking akademya ng orakulo ang tatawag ngayon at pinaalalahanan siya na huwag kalimutan kung saan siya nanggaling. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, lumabas ng opisina ang ating bida, at agad na nakasalubong ang kanyang mga kaibigan. Binati nila, siya nang masaya na may mga papel sa kanilang mga kamay kahit bakasyon. Inakbayan siya ni Shen at ipinaliwanag na lahat ng nangungunang akademya ay nagpadala ng mga liham ng pagtanggap ng maaga at lahat sila ay natanggap. Binabati sila ng ating bida isa-isa, ngunit iginigiit nila na siya talaga ang dapat bigyan ng papuri. Tapos nagseryoso si Shen, at buong tapang na nagpahayag na magkasama silang magiging pinakamagaling na grupo sa hinaharap, na ikinagulo ng ating bida. Mabilis namang ipinaliwanag ni So na kahit sa iba't ibang akademya sila pupunta, maaari pa rin silang magkita at manatiling magkakasama. Si Joe naman ay ngumisi lang. Nagsasabing sabik na siyang gawin iyon dahil kung hindi, sobrang may boring siya. Habang naglalakad sila, idinagdag niya na siguradong kakailanganin niya ang tulong nila kapag kailangan na niyang magsanay para lumakas. Biglang may lumabas na figure mula sa kanto, na ikinagulat nilang lahat. Tumingin ng diretso sa kanila ang class rep ng may determinasyon at nagtanong kung pwede rin siyang sumali sa grupo, dahil gusto rin niyang lumakas kasabay nila. Nanlaki ang mga mata ng class rep nang sa wakas ay makapasok siya sa elite classroom. Nagpasalamat siya sa ating bida sa tulong nito, pero ipinagkibit balikat lang niya ito, sinasabing galing iyon sa principal.
Nagpasalamat din si Leo sa punong guro, na sumagot naman na natutuwa siyang makatulong. Idinagdag niya na plano niyang gawing available ang mga pasilidad na ito sa lahat, at marami pang pagbabago ang darating sa hinaharap. Matapos manalo sa kompetisyon, sa wakas ay may pondo na ang punong guro para gawin ang gusto niya, lahat dahil sa kanyang mga estudyante. Pinuri niya ang lahat sa kanilang pagsisikap, habang nagbibiroan ng grupo na lahat ng pagbabagong ito ay nangyayari pagkaalis na nila. Tinanong ni Sue ang class rep kung bakit todo-todo pa rin ang ensayo niya, kahit bakasyon at walang kompetisyon. Ibinahagi niya ang kanyang pinagmulan, inaamin na hindi niya akalaing magaling siya, pero nagpersige siya matapos makita ang pagsisikap ng lahat. Ipinagpatuloy niya na gusto niyang mag-apply bilang isang espesyal na estudyanteng pangkultura, na mayroon pang isang buwang palugit, na nagpaiyak sa babaeng kulay rosas ang buhok. Pagkatapos ay hinawakan ni Sue ang kamay ng class rep at nangakong tutulong sa anumang paraan. Tinanong ni Shen si Joe kung ano ang plano niyang gawin at kung nakapili na siya ng paaralan. Ibinunyag niya na wala pa siyang natatanggap na sulat, na ikinagulat ng lahat dahil natanggap nilang lahat ang kanila agad mula sa 5 pangunahing akademya. Umubo ang punong guro at tinawag ang ating bida, sinasabing may sasabihin siya. Inabot niya rito ang pulang sober at ipinaliwanag na kara-rating lang nito. Napabuntong hininga si Shen sa ginhawa, sinasabing alam niyang imposibleng nalinlang ang ating binata. Binasa ni Joe ang liham ng mabuti at sinabing galing ito sa Dawn Academy. Nagulat ang lahat sa pangalan, at sumigaw ang blondeng lalaki na ito ang akademya na nasa pinakataas. Hiniling ng ating binata na ipaliwanag ito, kaya nagsimula siyang magkwento. Ipinaliwanag niya na may 5 pangunahing akademya na nagsisilbing simbolo ng awtoridad at lakas. Ngunit isa ang nakatataas sa lahat, ang Dawn Academy, na may kapangyarihang kunin ang sinumang estudyante na gusto nila. Tinanong ni Joe kung bakit walang 6 na akademya sa halip na 5. Sumagot ang prinsipal na ang tunay na halaga ng akademiyang iyon ay hindi masusukat, at lahat sila ay itinayo upang labanan ang rift. Naging seryoso siya habang sinasabi na ang impormasyon ay mahigpit na kumpidensyal, ngunit pumayag pa rin na sabihin sa kanila. Nakikita nyo, ang rift ay isang dimensyon na puno ng mga halimaw na may labis na kapangyarihan. Kung sila'y makatakas sa tunay na mundo, magkakagulo. Kaya naman may mga sugo na ipinapadala upang lipulin ang mga halimaw na iyon tuwing lumilitaw ang mga portal na ito. Bagamat labis na kapaki-pakinabang ang paglilinis ng isang rift, napakalaki ng panganib. Ibinunyag ng lalaki na dati siyang bahagi ng isang pangkat na naglilinis ng rift. Gayunpaman, kinailangan lamang ang pagkawala ng isang mahalagang miyembro upang guluhin ang buong koponan, at tuluyan itong nabuwag. Kahit na inaatasan din ng ibang mga akademya ang mga estudyante na maglinis ng mga rift, sadyang kakaiba si Don, kaya pinapayuhan niya itong mag-isip ng mabuti. Tinitiyak ng punong guro kay Joe na bukas pa rin ang ibang mga akademya para sa kanya, at hindi niya dapat ipahamak ang kanyang buhay. Gayunpaman, siya ay nagpasya na siya at sabi niya sasali siya sa Dawn. Ngumingiti ang malaking lalaki na parang alam na niya ang sagot, at nagkomento na siguradong mararating niya ang mga bagong taas. Inakbayan siya ni Shen at sinabing magiging mas malakas sila ng magkasama, kaya ang rift ay magiging madali para sa kanilang lahat. Napansin naman ng blonde na babae na 10 araw na lang ang natitira sa deadline, samantalang karaniwan ay halos kalahating taon, kaya pinagpawisan ng ating bida. Sinabi ng ating bida na kailangan niyang maghanda at hindi niya kayang sanayin ang class rep, pero siniguro sa kanya ng grupo na kakayanin nila. Pagbalik sa kanyang apartment, sinimulan niyang gumawa ng listahan ng lahat. Sa sandaling iyon, lumitaw ang aklat ng demonyo at pinalutang ang kristal sa harap nito. Inilahad ang isang braso, hinawakan nito ang kristal at sinipsip ang isang bagay mula rito. Bumagsak sa lupa ang itim na kristal at nabasag, halos ikinamatay ng ating bida sa gulat. Labis na nalungkot si Joe at nagreklamong gusto niya sanang ipalit ang kristal sa pera. Sinabi ni Goldfinger na hayaan na niya iyon dahil wala na itong silbi, at sa halip ay tinanong kung kamusta ang pagbisita sa paaralan. Ibinunyag niya na natanggap siya sa Dawn Academy, isang perpektong lugar para kumita ng pera at magpalakas. Ang problema lang ay kailangan niyang lusubin. Sinasabi sa kanya ng aklat ng demonyo na ang mga bitak ay hindi dapat katakutin dahil nagmumula doon ang enerhiya ng bituin.
Pagkatapos, binago ng ating bida ang usapan at nagtanong kung mayroong anumang gantimpala dahil isa na sa kanyang mga hiling ang natupad. Medyo nagalit si Goldfinger na para siyang ginagawang balon ng hiling, ngunit pumayag siyang tumulong dahil ang mga bitak ay konektado rin sa kanyang mga hiling. Sinabi niya kay Joe na tiisin ito at nagpakawala ng maitim na enerhiya patungo sa kanya. Sinasagap ng ating bida ang maitim na aura, at ipinaalam sa kanya ng sistema na nabuksan niya ang kakayahang banal na paglikha. Binabago ng kapangyarihan ang buong katawan niya habang tinitiis niya. Ang sakit at umabot sa antas-anim. Pagkatapos ng proseso, nagtatanong ang ating bata kung ano ang nangyari. Ipinaliwanag ng sistema na mayroon na siyang kakayahang lumikha ng kahit ano gamit ang kanyang enerhiya. Ibinunyag ni Goldfinger na ang kakayahang ito ay dating pag-aari ng kanyang kaibigan, si Sato, at literal na makakalikha ito ng kahit ano. Ang mga gantimpala dati ay wala kung ikukumpara dito. Nagtataka siya kung ito ay isang magarbong paraan lamang ng pag-level up, ngunit pinagsabihan siya ni Goldfinger, sinasabing hindi lahat ay antas. Ipinaliwanag ng demonyo na ang mga antas ay nakakaapekto lamang sa pangunahing pisikal na anyo. Ang unang paggising, at ang D-rank talaga ang nagtatakda ng kinabukasan ng isang tao. Kaya ibinigay niya kay Joe ang kakayahang ito para maiwasang magising ang isang bagay na walang silbi. Saka lang niya napagtanto na si Chin ay mayroon ding kakayahan, at ang mga normal na kasanayan sa laban ay hindi hamak kumpara dito. Ganap niyang natanto na ang pagpasok sa isang rift ay nangangailangan ng higit pa sa lakas. Sabi ni Goldfinger sa kanya na ang kapangyarihan ng kasanayan ay lubos na nakadepende sa mindset ng gumagamit at hinihimok siyang subukan na ito. Napansin ni Cho na pagkatapos ng pagbabago, hindi na niya maramdaman na may sumisipsip ng star energy. Kahit ang system panel ay ngayon mukhang parang interface ng video game. Tinitingnan niya ang kanyang mga stats, nagtataka siya kung may feature na tindahan, pero sa kanyang pagkadismaya, nakalock ito. Marami ring ibang function na nakalock hanggat hindi siya nagal level up. Pagkatapos ay tiningnan niya ang level up screen, na nagbibigay sa kanya ng ilang side mission, pero wala siyang sapat na soul points para magsimula. Tinanong ni Goldfinger kung bakit ang tagal niya, at ipinaliwanag ni Joe na kailangan niyang pumasok sa rift para mag-level up, pero hindi pa siya sapat na malakas. Nagsimulang magreklamo ang aklat ng demonyo na ang ating bida ay nagiging walang silbi. Saka naman, isang bagong system panel. Lumitaw sa harapan ni Joe, nagbabalita na may isa na namang kahilingan ang natapos. Ang kanyang katawan ay nagsimulang magliwanag habang natatanggap niya ang bagong gantimpala, baluti ng salamangkero. Ang gamit ay may natatanging kalidad at kayang tumawag ng baluti sa paligid ng kanyang katawan para harangin ang mga atake. Tuwang-tuwa siya dahil hindi lang nito pinapataas ang kanyang depensa, kundi pati na rin ang lakas. Bahagyang lumuha si Goldfinger, sinasabing ginamit niya na ang lahat ng kapangyarihang naipon niya, pero sinabi kay Joe na gawin ang kanyang makakaya mula ngayon. Kinabukasan, tinanong siya ng punong guro kung bakit siya umaalis ng maaga. Ipinaliwanag ni Joe na kahit isang araw lang ang biyahe, gusto niyang dumating. Kaagad, pagkatapos ay inabot niya sa prinsipal ang isang sulat, hinihiling na ibigay ito sa kanyang kapatid na babae sa ospital at bantayan siya. Sinabi ng lalaki na dapat gawin ito mismo ng ating bida, ngunit ipinaliwanag niya na komplikado ang sitwasyon at hindi niya ito makikita sa ngayon. Hindi na nagtanong pa, isinantabi ng prinsipal ang usapan at pumayag na gawin ito, habang binabati ng lahat si Joe ng magandang paglalakbay. Pagkatapos nito, kinawi niya sila at umalis patungo sa kanyang patutunguhan. Sa paliparan, tinanong ng resepsyonista kung bakit niya kailangan ng visa at tiket sa eroplano papunta sa gitnang bahagi ng lungsod. Sumagot ang ating bida na nakuha ang pagtanggap, na nakapagtataka sa kanya dahil bakasyon pa. Humingi siya ng patunay at inabot nito ang card ng Dawn Academy. Nanlaki ang kanyang mga mata nang mapagtanto kung ano ito, iniisip na hindi pa siya nakakita ng ganito sa buong karera niya. Tinitigan niya ito nang hindi makapaniwala habang naguguluhan naman ito. Tinanong nito kung kailangan din niya ang liham ng pagtanggap, ngunit mabilis siyang humingi ng paumanhin at sinabing sapat na ang card. Nagulat ito na hindi na niya kailangan ng tiket at ipinaliwanag niya na ang isang katulad niya ay kailangan lang nito para sa pagbalik. Maya-maya pa, si Joe ay nagpapahinga sa ang kanyang upuan sa unang klase, nagtataka kung isa rin ito sa mga pribilehiyo ni Don. Tumingin sa labas ng bintana,
Umaasa siya na ang Dawn Academy ay makatutugon sa kanyang mga inaasahan at nag-enjoy sa natitirang bahagi ng flight.